Papayag akong hawakan ang kaso ng kuya mo, pero sa isang kondisyon. Agad ang tumayo si Bebet at pinunasan ng kanyang mga luha. Ano po yun, attorney? Kahit ano po gagawin ko. Ngumiti ng bahagya si Attorney Nico. Ngunit may halong bahid ng mapanuksong ekspresyon. Nilapitan niya si Bebet at binulungan ng, bigyan mo ako ng anak. Ano? Ang baba naman po ng tingin niyo sa akin. Naturingan pa naman kayong abogado pero ang dumi niyo rin po pala. Choice mo yan, Miss Bebet. Kailangan mo ng tulong ko. At ito lang ang paraan. I'm giving you an option at pwede kitang bayaran para sa kondisyon ko. Saan ka pa ba makakahanap nun, miss? Libre na nga ang kaso ng kuya mo. Magkakapera ka pa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Bitawan niyo ako. Bitawan niyo po ako. Naset up lang po ako dito. Wala naman akong kasalanan. Sigaw ni Romy habang pilit niyang nilalabanan ang mahigpit na hawak ng dalawang pulis sa kanyang braso. Nakaharang sa daanan niya si Bebet. Galit na galit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Tila mangangain nito ng taong buhay. Kuya, ano na naman bang ginawa mo? Alam mo, nakakahiya ka na talaga. Kahit kailan, salot ka na talaga sa pamilya natin. Hindi mo malam ba naisip ang kahihiyan na kakaharapin natin dahil sa ginawa mo? Galit na singhal ni Bebet. Napapikit si Romy. Tila nasasaktan sa bawat salitang binibitawan ng kanyang nakababatang kapatid si Bebet. Kahit anong paliwanag ang gustuhin niyang sabihin, tila nawalan siya ng lakas ng loob. Ang mga kapitbahay nagkukumpulan sa tabi ng kalsada. Nagbubulungan habang ang ilan ay kumukuha pa ng litrato gamit ang kanilang cellphone. Ang daming boses na naririnig. Puro pangungutya at pangyuyurak sa pagkatao ni Romy ang kanyang mga naririnig. Yan na naman si Romy, nahuli na naman. Aba, hindi na talaga titinuyan. Paano pa aasenso ang pamilya nila kung ganyan ang haligi ng tahanan? Narinig ni Bebet ang lahat ng bulong-bulungan. At para bang dinadagukan ng kanyang dibdib sa hiya. Hindi niya na mabilang kung ilang beses nang nahuli si Romy dahil sa droga. Palaging may buy-bust operation. At palaging naroon ang pangalan ng kanyang kuya. Pinaalis na muna ng mga pulis si Bebet habang kausap ang kanyang kuya nang akman na nilang posasan ng kamay ni Romy at basahan siya ng kanyang Miranda rights. Nahuli si Romy na nagbebenta ng shabu nang minsang magkasa ng buy-bust operation ng mga pulis sa kalapit na barangay kung saan nakatira sina Bebet at Romy. Dati nang pasaway si Romy kaya hindi na bago para kay Bebet ang sitwasyong kinasangkutan ng kanyang kuya Romy. Pinag-iinalaan na nga rin talaga siyang adik bago pa man siya makailang ulit na nahuli ng mga pulis sa bangketa. Makaraan ng 2 araw, nakauwi rin si Romy sa kanilang bahay matapos siyang bayaran ng piyansa ng isa sa kanyang girlfriend. Umagang-umaga, bisit na bisit agad si Bebet nang makita ang kanyang kuya sa pinto ng kanilang bahay. Abalang-abala si Bebet sa kusina noong mga oras na yon. Pagpasok ni Romy, sinalubong siya ng malamig na tingin ng kapatid. Halata sa kanyang mukha na pagod na siya sa mga pinanggagawa ng kanyang kuya Romy. Kuya, ano ba? Ilang beses na lang ba kitang papatawarin? Paulit-ulit na lang. Hindi ka ba nagsasawa? Wala ka na bang kahit konting hiya na naiwan sa katawan? Ano ba kasing ginagawa ng droga na yan sa buhay mo? Bakit ba ang hirap-hirap makaalis dyan? Adik na adik lang no? Alam mo kuya, wag na wag kang magtataka kung isang araw, ako na mismo magdadala ng pulis dito sa bahay. Baka sakaling pag hindi ka na napiyansahan, titinunan na yung kokote mo. Sigaw pa ni Bebet na halos ihampas ng kawali sa mesa. Umupo si Ronnie sa lumang bangko sa tabi ng mesa. Hindi umiimik. Tila sanay na siya sa ganitong eksena.
ang pagbuhos ng galit ng kapatid sa kanya tuwing siya ay mapapahamak. Hindi na rin niya tinangkang mag-explain dahil para sa kanya, hindi naman na dapat malaman ni Bebet yung totoong rason kung bakit paulit-ulit ginagawa ni Romy ang mga ginagawa niya. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko, kuya, tuwing nahuhuli ka? Lahat ng kapitbahay natin, nilalapitan ako para magsalita ng masama tungkol sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko ha, kuya? Lumubog na lang sa kahihiyan? Kung para sa'yo, wala lang yung mga ganon. Kuya, sa akin, hindi ko na kaya yung paulit-ulit na pangungutya ng ibang tao sa akin. Huminga ng malalim si Romy, ngunit hindi pa rin siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa mga lumang larawan nila ng pamilya na nakasabit sa dingding. Sa isang litrato, masaya silang nakangiti kasama ang kanilang mga magulang. Masakit para kay Romy ang sitwasyong kinasasadlakan. Sa isip niya, patuloy na umiikot ang mga salitang, "Kung sana buhay lang kayo, Mama, Papa. Siguro hindi ganito ang buhay ko ngayon." Wala ka na talagang balak magsalita, ha, kuya? Ganyan ka na lang palagi. Dagdag pa ni Bebet habang hinalo ang ulam na niluluto niya. Sa bahay ng girlfriend ni Romy. Kinagabihan, naroon si Romy sa bahay ng kanyang kasintahan na si Clara. Tahimik silang magkatabi sa sofa habang nanonood ng balita sa telebisyon. Ramdam ni Romy ang tensyon sa puso ni Clara kahit hindi man ito nagsasalita. Mahal na mahal ni Clara si Romy. Pagod na rin siyang paulit-ulit na piyansahan ng nobyo sa kanyang ginagawa. Ngunit wala ding magawa si Clara dahil hindi niya naman kayang pasanin ang mga bagay na pasan-pasan ng kanyang nobyo. "Romy, mahal," basag ni Clara sa katahimikan. "Hanggang kailan mo ba gagawin yan?" Tanong ni Clara habang nagbubuntong hininga. "Ang alin?" Tanong naman ni Romy kahit alam niya naman kung saan pupunta ang usapan. "Alam mo naman kung anong ibig kong sabihin, diba? Yung pagbebenta mo. Hanggang kailan mo ba balak magpatuloy? Hindi mo ba naisip na nakakasama yan hindi lang sa'yo, kundi sa pamilya mo? Tsaka sa akin na rin. Alam mo naman yun, diba?" Napatingin si Romy kay Clara. Pero agad rin siyang umiwas ang tingin. "Clara, mahirap lang talaga ang buhay. Kailangan kong gawin to para maibigay ko kay Bebet ang lahat ng pangangailangan niya. Lalo na nag-aaral pa siya. Pag nakapagtapos naman yun, alam ko na magiging maayos na ang buhay niya. Yun lang naman ang natatanging rason eh. Walang-wala rin kasi talaga ako, Clara." "Para kay Bebet? Yan na lang ba palaging dahilan mo, Romy? Hindi mo ba nakikita? Hindi ka na nag-iisip para sa sarili mo. Lagi na lang umiikot ang mundo mo sa kapatid mo. May buhay ka rin naman na sa'yo, Romy ah. Bakit para bang ang hirap naman para sa'yo na isipin ang sarili mo?" "Clara, hindi mo naiintindihan. Si Bebet lang ang meron ako. Ayoko siyang masaktan." Napailing pa si Clara. Halos maiyak na rin siya nang marinig ang mga katagang iyon galing sa kanyang nobyo. Masakit yon para sa isang kasintahan na handang ibigay ang lahat para sa kanyang nobyo. Walang pag-aalinlangan niyang tinutulungan ng nobyo. Ngunit napakasakit noon para sa kanya na hindi man lang siya kinoconsider ng nobyo sa kabila ng lahat ng ginagawa niya para sa minamahal. "Paano naman ako, Romy? Lagi ka na lang nag-aalala para sa kanya. Ikaw ba? Inaalala niya ba kung bakit mo to ginagawa? Iniisip niya man lang ba kalagayan mo? Ako, iniintindi ko lahat ng problema mo. Pero ikaw, kailan mo naman ako bibigyang halaga? Ang sakit naman ng ginagawa mo sa sarili mo, Romy. Ako yung nasasaktan kasi ako yung nag-aalala para sa'yo." Tahimik si Romy. Alam niyang may punto si Clara. Pero hindi niya na kaya magsalita pa dahil kitang-kita niya sa mga mata ni Clara ang pagkadismaya at tila nasaktan niya ng damdamin ng kanyang minamahal. Ang kabataan ni Bebet. Balikan natin ang kabataan ni Bebet at Romy kung bakit humantong sa ganito ang kanilang buhay magkapatid. Magiliw at puno ng sigla ang batang si Bebet. Hindi man sila gaanong mayaman ngunit desente ang kanilang buhay dahil parehong marangal na nagtatrabaho ang kanilang mga magulang sa isang pampublikong ahensya ng gobyerno.
Kahit papaano ay maluwang na natutustusan ng kanilang mga magulang ang kanilang mga pangangailangan bilang bata. Malapit ang loob ni Bebet sa kanyang kuya Romy dahil dalawa lang naman sila. At medyo malayo din ang kanilang agwat kaya mahal na mahal rin siya ng kanyang kuya Romy. Laging si Kuya Romy ang kanyang tagapagtanggol, lalo na kung siya'y tinutukso ng kanyang mga kalaro. Hanggang sa mag-first year high school na si Bebet. Bantay sarado si Bebet ng kanyang Kuya Romy dahil nga maganda at matangkad na bata itong si Bebet. Kaya ganun na lamang ang paghihigpit ng kanyang Kuya Romy sa kanya. Halos ayaw niya nga rin siyang palabasin ng kuya niya sa kanilang bahay dahil nag-uumpisa ng umaligid ang mga binatang lalaki sa kanya. Ikaw, Bebet pagkatapos ng eskwela uwi agad. Huwag nang dumaan kung saan-saan dahil delikado ng panahon ngayon. Opo, kuya. Sinunod naman ni Bebet lahat ng payo ng kanyang magulang dahil alam niya namang concern lang sa kanya ang kuya niya. Bilang teenager, nagkakaroon na rin ng mga crush si Bebet. Minsang may nakilala si Bebet na bata. Mataba at habulin ng tukso si Bilog. Bilog ang tawag sa kanya dahil na rin sa kanyang chubby katawan. Nagkasama sila ni Bebet sa isang sekretong sulok sa eskwelahan malapit sa isang hagdan. Nagtatago noon si Bebet mula sa kanyang mga kalaro. Dahil natagu-taguan sila. Biglang pumasok si Bebet sa isang storage at naabutan niya doon ng isang batang lalaki. Kumakain siya ng kanyang sandwich. Huy, ano ka ba? Ba't andito ka? Bulat na bungad ni Bebet sa batang lalaki na nakaupo sa isang sulok ng storage room. Ay, sorry. Agad namang humingi ng pasensya ang batang nakatago sa storage, si Bilog. Ano ginagawa mo dito? Bakit kasi nandito ka? Naku, halos himatayin ako sa takot ng dahil sa'yo. Sorry, kasi inaway ako ng mga kaklase ko, inagaw nila yung pagkain ko. Kaya tuwing recess, dito na lang ako nagtatago para hindi na nila ako awayin pa. Ha? Bakit mo sila hinihiyaang gawin yun? Dapat kasi lumaban ka kasi masasanay lang sila na ginagawa nila yun pag nakita ka nilang takot ka rin sa kanila. Hayaan mo na sila. Wala na akong oras para sagutin pa sila. Gusto mo bang kumain? Meron pa akong sandwich dito. Sige ba? Pahingi. Tamang-tama, gutom ako. Ako nga pala si Bilog. Ako naman si Beverly. Inabot na ng bell sina Bebet at Bilog sa storage, kaya agad na silang umalis at bumalik sa kanilang classroom. Nang sumunod na araw, muling bumalik si Bilog doon at bumalik rin si Bebet. Muli silang nagkwentuhan doon at nabuo ang pagkakaibigan nilang dalawa doon. Naging mag-best friend sila ng mga panahong yon. Nasundan pa nga ang mga tagpong yon hanggang sa naging admirer na nga ni Bebet si Bilog. Crush na ni Bilog si Bebet ng mga panahong yon. Bebet lang kasi nagpapakita sa kanya ng maganda sa buong eskwelahang yon. Halos pangungutya na lang kasi ang natamo ni Bilog mula sa kanyang mga kaklase dahil na rin sa kanyang itsura. Hindi rin nagtagal si Bilog sa eskwelahang yon. Lingid kasi sa kaalaman ni Bebet, nag-aasikaso na ng visa ang kanyang mga magulang papuntang Amerika. Hindi rin nakapagpaalam ng maayos si Bilog pero bago pa man makaalis si Bilog ay may iniwan siya kay Bebet. Hinanap ni Bilog si Bebet at inaya siyang muling pumasok sa kanilang hideout. Bebet, suotin mo tong necklace na to. Remembrance ko to sa'yo, okay? Suotin mo yan palagi. Ha? Bakit? Saan ka pa pupunta? Wala naman. Gusto ko lang ibigay ito sa'yo para lagi mo akong kasama. Naks naman, parang boyfriend lang sabi pa ni Bebet. Bakit hindi ba pwede? Pabirong hirit naman ni Bilog kay Bebet. Hay naku Bilog, bata pa tayo para sa mga ganyan, okay? Mag-aral na muna tayo. Napangiti naman si Bilog sa kilig na nararamdaman mula sa mga sinabi ng kanyang kaibigang si Bebet. Matapos siyang maisuot kay Bebet ang kwintas ay agad naman siyang hinalikan ni Bebet sa pisngi at umalis na sa kanilang hideout at bumalik sa kanyang classroom. Hindi ma-explain ni Bilog ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. Basta ang kanyang ngiti ay abot tenga at alam niya sa kanyang sarili na si Bebet na nga ang unang nakapagpatalon ng kanyang puso. Matapos ang tagpong yon ay hindi na nga nagpakita si Bilog kay Bebet. Madalas na pinupuntahan ni Bebet ang naging hiding place nila ni Bilog.
Minsan na nga rin siyang naabutan ng kanyang kuya sa hideout na lang yon at agad na pinauwi dahil akala ng kanyang kuya ay may tinatago na rin si Bebet sa kanya. Lumipas ang panahon at nakalimutan na rin ni Bebet ang first romance niya. May kung anong nararamdaman na rin sana nun si Bebet kay Bilog, ngunit kailangan niyang talikuran ang kanyang nararamdaman. Dahil kung hindi, marahil ay talagang makakatikim na siya sa kanyang kuya. Gusto niya mang hanapin noon si Bilog, hindi niya rin naman magawa dahil hindi niya alam ang totoong pangalan ni Bilog. At hindi niya rin talaga alam kung saan niya hahanapin ang naging kaibigan sa sekretong lugar sa ilalim ng hagdan. Yung mga alaalang yon ay naging napakatamis na moment para kay Bebet na pilit niyang binabalik-balikan habang siya ay nagdadalaga. Mabilis na lumipas ang panahon. Habang nasa final year na si Bebet sa high school, ay namatay ang kanilang mga magulang dahil sa isang aksidente. Naiwan si Bebet at Romy na hindi malaman kung anong gagawin sa buhay. Tapos na rin naman na si Romy sa pag-aaral ng mga panahong yon. Ngunit, hindi naging madali ang lahat para sa kanya. Maagang napasa sa kanyang responsibilidad ng pagpapalaki ng kanyang busong kapatid na si Bebet. Ibang klaseng depresyon din ang napagdaanan ni Romy bago niya nakayang itayo ang sarili at patuloy na pag-aralin ang kanyang kapatid na si Bebet. Habang lumilipas ang panahon, siguro dahil na rin sa pressure, nagawa ni Romy ang mga bagay na inaayawan ng ating society ngayon. Ngunit sa kabila ng hindi magandang gawain ni Romy, ni minsan, hindi napabayaan ang pangangailangan ni Bebet. Kahit pa ni Singkong Duleng, wala namang iniwan ang kanilang mga magulang sa kanila, maliban na lamang sa bahay nilang tinitirahan ngayon. Achiever si Bebet sa kanyang pag-aaral nung nag-college na siya. Wala naman kasi siyang rason para hindi maging achiever dahil lahat naman ng bagay ay binibigay sa kanya ng kanyang kuya Romy. Hindi siya kailanman nagutom o hindi naman kaya ay hindi nakapag-participate sa anumang activities sa kanilang eskwelahan dahil all the way naman siyang sinusuportahan ng kanyang kuya. Sa isip kasi ni Bebet, kailangan niya mag-excel sa kanyang pag-aaral dahil wala na nga siyang kahit na anong rason para hindi makapag-excel dahil may naiwan naman ang kanyang mga magulang na sapat na pera para makapag-aral siya. Laking pasasalamat ni Bebet dahil kahit patay na ang kanyang mga magulang, talagang sila pa rin na nagpapaaral kay Bebet. Kahit wala na sila, nararamdaman niya pa rin ang kanilang presensya dahil buong akala niya ay ang perang binibigay ng kanyang kuya sa kanya ay galing sa naiwang pera ng kanilang mga magulang. Pamana, kumbaga. Hangang-hanga ang kanyang mga professor sa kanya palagi dahil palagi niyang natataasan ng expectations ang kanyang mga guro mula sa kanya. Bebet, alam mo, you always exceed my expectations. Kaya laging mataas ang mga grado mo sa akin. Naku, thank you po, Prof. Kung buhay lang sana mga magulang namin, alam ko matutuwa yun sila sa mga achievements ko. Nako, alam kong tuwang-tuwa sila sa ginagawa mo ngayon, Bebet. Kahit sinong magulang talaga magpapasalamat kung ikaw ang anak dahil ibang klase ang efforts na na-exert mo sa kahit na anong task na binibigay sa'yo. Kaya kung saan man sila ngayon, alam ko nakangiti sila nakatitig sa'yo ngayong panahon. Tinapik ng prof ang balikat ni Bebet bago niya ito iniwan sa kanyang desk. Ito lang din ang nagbibigay ng inspirasyon kay Bebet dahil punong-puno na rin siya ng galit at puot dahil sa pinanggagawa ng kanyang kuya Romy. Mabait si Bebet, talagang magkasalungat sila ng kanyang kuya na wala nang ibang ginawa kundi ang magpasaway na lang ng magpasaway. Nananatiling tapat sa Diyos si Bebet. Involved siya sa isang grupo ng mga youth sa kanilang kapilya. Yun ang naging takbuhan niya sa tuwing punong-puno ng pressure ang kanyang utak. Wala kasing tolerance si Bebet sa chismis at pangungutya ng iba, kaya gano'n na lamang ang kanyang pagkadismaya sa tuwing nakikita niya ang kanyang kuya na nasasangkot sa gulo sa kanilang lugar. Iyon nga marahil ang rason kung bakit kahit napakaganda ni Bebet at matalino, mababa pa rin ang kanyang self-esteem. Napansin na rin iyon ng kanyang kaibigang madre nang minsang anyayahan niya si Bebet na sumali sa isang pagandahan na contest. Maliit na silid sa likod ng kapilya, tahimik na nakaupo si Bebet habang hawak ang isang papel na naglalaman ng listahan ng mga kinakailangang gawin para sa nalalapit na beauty pageant. Ngunit sa kabila ng tahimik na paligid,
Puno naman ng ingay ang kanyang isipan. Mga boses ng duda, takot at pangungutya na tila hindi niya kayang matakasan. Bebet, halika dito anak. Bakit parang ang bigat ng mundo mo? Tanong ni sister. Sister, parang hindi ko po kaya. Hindi naman ako katulad ng iba. Ang dami hong magagaling at magaganda, tsaka alam niyo naman po kung anong sinasabi ng mga tao tungkol sa pamilya namin, di ba? Alam mo, Bebet, hindi sukatan ng halaga mo ang iniisip ng iba. Hindi ang pamilya mo. Hindi ang nakaraan mo. At lalong-lalong hindi ang mga pangungutya nila. Alam mo ba kung bakit ikaw ang napili ko? Dahil naniniwala akong kaya mo. Napatungo si Bebet. Pilit na itinatago ang pangingilid ng luha. Nararamdaman niyang buo ang tiwala ni sister sa kanya. Pero sa sarili niya, tila hindi pa rin yun sapat. Hindi siya sanay sa ganoong pagtrato. Dahil simula nang mamatay ang kanilang mga magulang, ay hindi na siya muling nakarinig pa ng papuri sa kanyang mga ginagawa. Napalibutan na rin kasi sila ng mga mapanghusgang tao na ang tanging nakikita na lamang ay ang pagkakamali ng kanyang kuya. Pero sister, paano po kung pagtawanan lang nila ako? Parang nakakahiya. Anak, sa tuwing nagdududa ka sa sarili mo, alalahanin mo na hindi ka nag-iisa. Hindi ba't palagi kang tapat sa Diyos? Sa bawat hakbang na gagawin mo, naroon siya. At tandaan mo, ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa panlabas, kundi sa tapang ng puso. Napabuntong hininga si Bebet. Hindi niya alam kung paanong sasagutin si sister. Ngunit napapayag siya nitong magpatuloy sa pagsasanay. Dumating ang unang araw ng rehearsal. Tahimik na nakaupo si Bebet sa gilid ng stage habang pinagmamasdan ang ibang kalahok na nagtatawanan na tila napakakampante sa kanilang ginagawa. Nang tawagin ang pangalan niya, halos manginig siya sa kaba. Sa bawat hakbang niya sa stage, nararamdaman niya ang bigat ng mga mata ng tao. Yung mga mata pa lang nila ay tila nagsasalita na at parang naprepredict na ni Bebet ang kanilang mga sinasabi. Sa kalagitnaan ng kanyang paglakad, narinig niya ang bulungan mula sa likuran. Si Bebet ba yan? Akala ko ba magaling to sa simbahan? Mukha namang walang laban. Ay nako, baka pati yan mapariwara din tulad ng kuya niya. Bakit pa kasi sinali yan? Sayang lang ng oras. Tsaka, wala namang dignidad yan baka nga pareho sila ng kuya niya na nagtutulak ng droga. Para bang tumigil ang mundo ni Bebet nang marinig ang mga salitang iyon na tumusok sa kanyang puso. Paulit-ulit na bumubulong na hindi siya karapat-dapat. Pag-uwi niya, bumagsak si Bebet sa kanyang kama. Hindi niya na napigilan ang pag-iyak. Iniisip niya kung dapat pa ba siyang magpatuloy. Ano nga ba ang laban niya sa ganitong mundo? Habang hawak ang isang kahon na nasa kanyang bedside table, binuksan niya ito. Naroon ang isang lumang kwentas. Regalo sa kanya ng kanyang first love noong high school. Habang hawak niya ito, tila bumalik ang mga alaala ng kanyang kabataan. Bebet, kapag nadarama mong hindi mo kaya, hawakan mo to. Paalala na kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa paningin ko. Sabi ng binata noon habang sinusuot ang kwentas sa kanya. Bumalik si Bebet sa kapilya. Sinuot niya ang kwentas. Umupo siya sa isa sa mga upuan sa kapilya. Habang nakaupo ay humigpit ang hawak ni Bebet sa kwentas. Pero kahit pa naaalala niya ang masayang sandali yon, hindi pa rin niya magawang labanan ng lungkot at pangungutya. Iyong mga bagay na yon ang naging sanhi ng pagbaba ng kanyang self-esteem. Paano? Wala na kasing solid support sa kanya simula nang nawala ang kanilang mga magulang. Habang umiiyak, biglang narinig ni Bebet ang mga footsteps na palapit sa kanya, kaya dali-dali niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Bebet, anong nangyari? Bakit ka ba umiiyak dyan? May problema ba? Diba sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang pansinin yung mga sinasabi ng iba? Sister, parang hindi ko na po kaya. Lahat na lang sila. Ang tingin sa akin walang kwenta. Tulad ng kuya. Kahit anong gawin ko, hindi nila makikita ang halaga ko. Umupo si sister sa tabi niya at hinawakan ang kanyang balikat. Alam mo, Bebet, hindi mahalaga kung anong tingin ng iba.
Ang mahalaga ay kung anong tingin mo sa sarili mo. Hindi mo ba nakikita kung gaano kang katalino, kabuti at kahalaga? Lahat ng tao ay may pinagdadaanan. Ang tanong lang, susuko ka ba o lalaban? Kung susuko ka man ngayon, ibig sabihin tama sila. Pero kung lalaban ka, maipapakita mong mali sila. Napatingin si Bebet kay sister. May kirot pa rin sa kanyang puso pero sa mga salitang yon, naramdaman niyang unti-unting bumalik ang tiwala niya sa sarili. Parang may kung anong tapang ang sumibol sa kanyang puso. Nagliwanag ang kanyang mukha na para bang handa na muli siyang sumubok sa hamon ng buhay. At tandaan mo, Bebet, ginagawa mo ito hindi para sa kanila. Ginagawa mo ito para sa Diyos. Para sa sarili mo kaya bumangon ka. Dumating na nga ang araw ng pageant. Habang naghahanda, nararamdaman pa rin ni Bebet ang kaba at pag-aalinlangan. Habang nasa dressing room, hawak-hawak niya ang kwintas at pilit niyang nire-rehearse sa kanyang isipan ang lahat ng sinabi ni sister sa kanya. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na makakaya niya ang lahat ng to dahil may Panginoon na nakatingin at umaalalay sa kanya. Salamat, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng tapang. Paglabas niya sa entablado, parang nawala lahat ng ingay. Tumayo siya ng matuwid. May ngiti sa kanyang labi. At tila hindi naaapektuhan ng mga mata ng mga tao na alam niyang humuhusga sa kanya. Nang dumating ang question and answer portion, tinanong si Bebet. Hi, contestant number 3. Ang ganda mo naman. Are you nervous? Tanong ng judge. I feel good po, sir. Yes po, may konting kaba but I can manage. Halata sa tayo ni Bebet ang palabang spirito na umaalalay sa kanya at nagbibigay ng napakatapang na aura sa kanya. Mabuti naman. Okay, so itong tanong ko para sa iyo. Anong masasabi mo sa mga taong hindi tumitigil sa panghuhusga sa kanilang kapwa? Ngumiti si Bebet. Sa pagkakataong yon, buo ang kanyang loob. Tila, ito na nga ang pinakabagay na tanong sa kanya ng mga oras na yon. Ang masasabi ko po, lahat po tayo ay may kanya-kanyang kwento. Wala akong ibang nakakaalam ng lalim at bigat na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin kundi tayo. Ang mahalaga ay kung paano tayo bumangon sa gitna ng mga hamon. Hindi ko po hawak ang iniisip ng iba, pero hawak ko po ang sarili kong pananaw sa buhay at pinipili ko maging mabuti kahit anong sabihin ng iba. Kahit pa para sa kanila, wala nang ikakaunlad ang buhay ko. Hindi ako kailanman makikinig sa mga taong wala nang ginawa, kundi manghusga ng buhay ng iba. Pumalakpak ang halos lahat ng tao sa hall. Umalingaw-ngaw ang hiyawan at palakpakan ng mga tao. Ilang sandali pa, inanunsyo na ang nanalo. Nang marinig ang kanyang pangalan, hindi makapaniwala si Bebet. Ang mga tao ay nagpalakpakan at kahit may ilan na halatang hindi masaya, hindi na yon ininda ni Bebet. Habang suot ang corona at sash, nahanap niya sa likod ng crowd si sister na masayang nakangiti at tumutulong magpalakpak. Sa pagkakataong yon, alam niyang tama si sister. Hindi ang iniisip ng iba ang sukatan ng kaniyang halaga. Kaya ko pala. Salamat Panginoon sa lakas. Sabi ni Bebet sa kanyang sarili. At sa gabing yon, hindi lamang corona ang naiuwi ni Bebet, kundi ang muling pagtuklas sa kanyang halaga at lakas ng loob. Tuwang-tuwang umuwi si Bebet mula sa pageant, bitbit ang corona at sash na nagpapatunay na sa kabila ng pagtaas ng kilay ng iba, ay siya pa rin talaga ang pinabura ng panahon. Habang nagpapahingay, muling nabulabog ang wari ni Bebet nang makatanggap siya ng tawag mula kay Carol. Nasa presinto na naman ang kanyang kuya. Hindi na mabilang ang pagkakataong nadadala ang kanyang kuya sa presinto. Mukhang magluluksa na nga ang isang buong taon kung hindi makulong ang kanyang kuya. Kung kailan parang naging okay na ang self-esteem ni Bebet, ay muli na naman siyang sasabak sa panahong napaka-degrading. Sa loob ng presinto, muling bumungad kay Bebet ang masaklap na realidad. Naroon na naman si Romy. Nakaupo sa malamig na sahig ng kulungan. Tila isang bilanggong hinubaran ng dignidad. Ngunit ngayong pagkakataon, mas mabigat na ang sitwasyon. Mahigit 1 kilo ng syabong na samsam sa kanya.
Hindi na ito tulad ng dati niyang kaso. Alam ni Bebet na mahirap na itong palusutan. Naglakad siya palapit sa rehas. Ramdam ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Bawat hakbang ay mabigat, puno ng hinanakit at pagkadismaya. Sa gilid, tahimik na nakaupo ang nobya ni Romy na si Carol. Hawak ang kanyang luha na tila ayaw bumigay, ngunit nagbabadyang sumabog. Kuya Romy! Ano na naman ba to, kuya? Sigaw ni Bebet. Pilit pinipigilan ng panginginig ng kanyang boses. Dahan-dahang tumingin si Romy. Ngunit, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang kapatid. Halatang siya mismo ay puno na rin ng hiya at pagsisisi. Ano na naman ba to? Hanggang kailan ka ba magiging ganito, ha? Hanggang kailan mo ba dadalhin sa kahihiyan ang apelido natin? Kuya naman, grabe naman tong ginagawa mo sa pamilya natin. Tayo na nga lang naiwan tapos ganito palagi ang sitwasyon natin. Ano pa naman to, kuya? Hindi ka ba napapagod? Kasi ako pagod na. Pagod na ako sa'yo. Malalim at matalim ang boses ni Bebet. Punong-puno ng galit. Hindi naman sumagot si Romy. Yumuko lamang siya. Halatang tanggap ang bigat ng mga paratang ng kanyang kapatid na si Bebet. Kuya, ilang beses na kitang pinagbigyan. Ilang beses na kitang pinatawad. Pero eto na naman tayo. Alam mo bang hindi ko na mabilang kung ilang beses na kitang binisita dito? Hindi ka na ba nagsasawa? Hindi mo ba iniisip ang kapatid mo? Patuloy pa ni Bebet. Hindi niya alintana ang mga pulis na nakatingin sa kanila. Maging ang ibang preso sa selda ay tahimik namang nakikinig. Bakit ka ba ganyan, kuya? Hindi mo na ba mahal ang sarili mo? O bakit naman talagang wala kang pakialam sa pamilya natin? Pinasok na ata ng hangin yung utak mo eh. Kasi hindi na ata magawa mag-isip ng maayos. Parang yelo sa gitna ng apoy ang katahimikan ni Romy. Sa kabila ng galit na bumuhos mula kay Bebet, pinili niyang hindi sumagot. Ngunit hindi niya napigilan ang luhang unti-unting tumulo sa kanyang mga mata. Kuya, sa totoo lang, napapagod na rin ako. Napapagod na akong intindihin ka. Napapagod na akong saluhin ang lahat ng mga kagaguhan mo. Ano pang klaseng kapatid ka? Parang kasalanan ko pa na nabuhay ako dahil kailangan mo akong buhusan ng ganitong kahihiyan. Ikaw ang kuya ko. Ikaw yung dapat mabuting halimbawa sa ating dalawa, pero ano tong ginagawa mo? Tama ba to sa tingin mo? Halos masamid-samid na si Bebet sa paghahabol ng kanyang hininga. Ngunit hindi pa siya tumigil. Hindi ko na talaga maisip sa kahit anong paraan kung bakit patuloy mo tong ginagawa. Hindi ko talaga makita ang rason, kuya. Hindi naman nagpabaya si na mama sa atin kahit wala na silang dalawa ni Papa. Pero bakit ganito ka palagi? Alam mo kung anong tingin ko sa'yo, kuya? Ang tingin ko sa'yo ngayon, isa kang pagkakamali. Tahimik na tumutulo ang luha ni Romy habang nakayuko pa rin. Samantalang si Carol na noon patahimik na nakikinig ay tila hindi na kayang tigilan ng sarili. Bebe, tama na. Sabat ni Carol, tumayo mula sa kinauupuan. Hindi siya pinansin ni Bebet. Wala akong pakialam, Carol. Alam mo bang paulit-ulit na lang to? Paulit-ulit na lang. Pati nga ikaw, diba? Ikaw ang takbuhan niya lagi sa mga ganitong panahon. Tapos ano, okay lang ba sa'yo yung ganito? Nanginig na rin si Carol sa galit. Ngunit nagtimpi pa rin siya. Hindi siya ang tipo ng taong madaling magsalita. Ngunit sa pagkakataong to, hindi niya na matiis ang kawalan ng hustisya. Niyaya niya si Bebet palabas ang presinto para makapag-usap silang dalawa. Bebet, alam mo bang hindi mo naiintindihan ang lahat? Bulong ni Carol ngunit may diin ang bawat salita. Ano hindi ko naiintindihan, ha? Wala akong kapatid na maipagmamalaki. Anong hindi ko naiintindihan dito, Carol? Kita mo na nga yung kuya ko, diba? Wala nang ginawang tama yan eh. Galit na tugon ni Bebet. Dito na tuluyang sumabog si Carol. Alam mo bang ginagawa to ng kuya mo dahil sa'yo? Para sa lahat ng pangangailangan mo. Para sa pangarap mo. Para sa buhay mo. Para sa'yo lahat, Bebet. Walang para sa sarili niya. Wala.
Natigilan si Bebet, napakurap siya, at tila hindi agad naintindihan ang sinabi ni Carol. Oo, Bebet. Alam mo ba kung anong iniwan ng mga magulang ninyo? Utang. Puro utang ang iniwan nila. At na isang sentimo, wala silang naipamana sa inyo. Naiwan ng kuya mong mag-isang sumalo ng lahat ng utang nila. Halos manlambot si Bebet sa sinabi ni Carol. Lahat ng pinapakinabangan mo ngayon, ang tuition mo, ang pagkain sa mesa, ang mga gamit mo, lahat ng yan galing sa kuya mo. At ni minsan, hindi niya sinumbat sa iyo yon. Gusto niya nang tumigil kaso hindi rin siya makaalis sa grupo. Hindi siya makaalis dahil sa bawat tangka niyang umalis noon, bigla ka na lang may mga kailangan. Kaya kumapit siya sa patalim. Dahil hindi lang kailangan mong iniisip niya ng mga panahon na yon, pati rin ang utang ng mga magulang ninyo. Muntik na nga kunin yung bahay ninyo kung hindi lang dahil sa kuya mo na kumapit na. Kumapit na lang sa patalim para hindi ka maging palaboy. Sa puntong to, hindi na napigilan ni Carol ang pagbagsak ng kanyang mga luha at nanginginig ang boses habang nagsasalita. Bebet, ilang beses ko nang sinabi kay Ronnie na tumigil na siya. Ayoko na rin. Pero alam mo ba kung bakit hindi siya tumitigil? Dahil ayaw niyang makita ka nagugutom. Ayaw niyang makita kang nahihirapan. Sa tingin mo ba gusto niyang ginagawa to? Hindi. Ginagawa niya to dahil mahal ka niya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Bebet. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng matinding guilt. Hindi siya makapagsalita. Tumulo ang kanyang mga luha nang hindi niya namamalayan. Niyakap siya ni Carol habang umiiyak. Patawad, kuya. Bulong niya sa sarili, ngunit huli na ang lahat. Tahimik siyang tumalikod at naglakad palabas ng presinto. Ngunit sa bawat hakbang, ramdam niyang bigat ng kanyang konsensya. Paulit-ulit na tumatakbo sa isipan niya ang sinabi ni Carol. Pagdating sa bahay, agad niyang kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang magtanong-tanong. Pinuntahan niya ang mga kapitbahay, tinawagan ng ilang kaibigan, at naghanap ng magaling na abogado na maaaring tumulong sa kaso ni Romy. Habang ginagawa ito, hindi naman mapigilan ni Bebet ang pag-agos ng kanyang luha. Bawat salita ng paghahanap ay tila isang paumanhin para sa kanyang kuya. Kuya, patawad. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Paulit-ulit niyang bulong habang humahagulgol. Sa pagkakataong ito, alam ni Bebet na hindi sapat ang mga luha niya. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Kaya't si Bebet na mismo ang naghanap ng paraan para matulungan ang kuya niya. Buong magdamag, hindi makatulog si Bebet. Iniisip niya ang kalagayan ng kanyang kuya Romy sa kulungan. Simula nang mahuli ito dahil sa pagbibenta ng droga, tila ba unti-unti nang gumuho ang kanilang mundo. Hindi niya maatim ang ideya na baka tuluyan ng masira ang buhay ng kanyang kuya sa loob ng selda. Kaya napagdesisyonan niya humingi ng tulong mula sa pinakamagaling na abogadong nirekomenda ng kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, maaga siyang gumising at sinimula ng paghahanap. Ilang pangalan ang ibinigay ng kanyang mga kakilala. Ngunit ang madalas silang banggitin ay ang pangalan ni Attorney Nico Trinidad. Sikat na abogado ito. Bumalik lang mula sa Amerika kung saan nagtapos siya ng abogasiya sa isang prestiyosong universidad. Bukod sa pagiging magaling sa courtroom, kilala rin siya bilang abogado ng mga imposible. Dahil sa halos lahat ng kaso niyang naipanalo, kahit pa komplikado ang mga ito. Nagpunta si Bebet sa law office ni Attorney Nico. Nang pumasok siya sa opisina, agad niyang napansin ang engranding disenyo nito. Marble flooring, malalaking artwork sa pader at mga staff na formal ang kasuotan. Nagsimula siyang makaramdam ng kaba. Isang receptionist ang sumalubong sa kanya. Good morning po, ma'am. Ano pong maitutulong namin? Top of the line niya ang kanilang service dahil pagpasok mo pa lang, talagang may aasikaso na sayo. Halatang mahalang serbisyo sa opisinang ito at mukhang napa-OC ng head nila dahil napakalinis ang opisina. Bukod pa roon talagang napakabango pa. Gusto ko po sana makausap si Attorney Nico Trinidad. Kailangan ko po ng tulong niya para sa kaso ng kuya ko.
Ngunit halos mahulog si Bebet sa kanyang kinaupuan nang malamang ang presyong kailangang ihanda ay sinabi ng receptionist ang karaniwang professional fee ni Atty. Nico. Mula 500,000 pesos pataas. Depende pa sa bigat ng kaso. Ang mahal naman po, bulalas niya. Ganun po talaga ma'am, si Atty. Trinidad po kasi, maliban sa kanyang experience ay bihira ng tumanggap ng mga bagong kliyente. Kadalasan po high-profile cases ang hinahawakan niya. Bukod pa ron, nagtapos po siya ng Doctor of Juridical Science sa Harvard. Dumaan din po siya sa maraming training sa international courts. Ang mga fee po niya ay sumasalamin sa kalidad ng kanyang serbisyo. Lugmok ang pakiramdam ni Bebet nang lumabas siya ng opisina. Sa isip niya, paano ko makakaya ang ganong halaga? Pambili nga ng bigas namin minsan, hirap pa kami. Naglakad si Bebet papunta sa presinto kung saan nakakulong ang kanyang kuya Romy na parang wala sa sarili. Biglang napunta sa kanyang mga balikat ang bigat ng sitwasyon ng kanyang kuya Romy. Kailangan niyang makagawa ng paraan para makabawi man lamang sa kanyang kuya Romy na tahimik na kinaya ang bigat ng kanyang responsibilidad ng ilang taon. Diretso siyang pumunta sa presinto para bisitahin ang kuya niya. Nang makita niya ito, halos madurog ang puso niya. Puno ng pasa ang mukha ng kanyang kuya at namumugto ang mga mata nito. Agad na tumakbo si Bebet papalapit sa rehas. Ano nangyayari sa'yo kuya? Tanong ni Bebet. Nanginginig ang boses. Hayaan mo na Bebet, ganito talaga dito. Sagot ni Romy na pilit nang umingiti. Hindi naman napigilan ni Bebet ang kanyang luha. Hindi pwede to kuya. Kailangan makalabas ka dito. Hindi ka pwedeng magtagal dito. Kuya, sorry ha. Sorry. Dahil sa akin kaya ganito ang sitwasyon mo. Mahirap, Bebet. Mahigit 1 kilo nakuha sa akin. At malinaw sa batas. Life imprisonment or death penalty ang kaso ko. Wala tayong laban. Habang kinakamusta ni Bebet ang kanyang kuya ay siya namang pagdating ng abogado na may hawak ng kaso ng kanyang kuya Romy. Nakausap ni Bebet ang abogado ng kanyang kuya mula sa Public Attorney's Office or PAO. Ngunit sa halip na bigyan siya ng pag-asa, puro problema na lang ang sinabi nito. Mahihirapan tayo rito, miss. Napakalakas ang ebidensya laban sa kuya mo. Ang ganitong kaso, halos hindi na nababawasan ng sentensya. Kung maghahain naman tayo ng apela, baka mas lalo lang lumaki ang gastos ninyo. Parang pinagsakloban ng langit at lupa si Bebet. Ganun na lang ba yun? Wala na ba talagang magagawa para sa kuya ko? So ano to, attorney? Akala ko ba mga abogadong kailangan namin para matulungan makalabas ang kuya ko rito? Huminga ng malalim ang abogado. Maaari naman tayong magpatuloy sa laban pero kailangan nyo ng mas mahusay na abogado kung talagang gusto nyong mailigtas siya. Yung may karanasan sa ganitong kalaking kaso. Naiwang nawala ng pag-asa si Bebet pag alis ng abogado mula sa Public Attorney's Office. Hindi na alam ni Bebet kung anong kanyang pwedeng gawin, lalo na't delikado ang kalagayan ng kanyang kuya sa loob ng kulungang iyon. Maaaring mamatay ang kuya niya doon lalo na kung tumagal pa siya roon. Dahil sa sobrang pag-aalala, binalikan ni Bebet si Atty. Nico Trinidad. Wala siyang ibang mapuntahan kundi ang balikan ng sikat na Atty. Nico Trinidad. Para sa kanya, siya na lang ang natatanging pag-asa ni Bebet. Kahit pa sobrang mahal ng bayad, magbabaka sakali siyang pakinggan siya ng abogado. Pagdating niya sa opisina, pinaghintay siya ng matagal, sabi ng staff. Nasa hearing pa si Atty. Nico, halos 1 oras din siya nakaupo bago dumating ang abogado. Balisa at animo ay dinaanan ng signal number 3 na bagyo ang kanyang buhok. Nang sa wakas ay makapasok siya sa opisina nito, halos mapanganga siya sa kanyang nakita. Si Atty. Nico Trinidad ay may tangkad na 6'2", matipuno ang katawan, maayos ang gupit na buhok, at may mukhang parang artista. Ang suot niyang navy blue suit ay lalong nagbigay din sa kanya ng kagupuhan. Ngunit higit sa lahat, ang presensya nito ay tila may dalang otoridad na yabang na hindi matatawaran. Miss Bebet, tama? Tanong ni Atty. Nico, sabay tingin sa mga papel na hawak niya. Opo, yes attorney. Sagot ni Bebet na pilit iniwasan ng tingin ng abogado. Okay, so anong kaso ng kuya mo? Ikinwento ni Bebet ang lahat.
at mula sa pagkakaaresto ng kuya niya hanggang sa kalagayan nito sa kulungan. Nang matapos siyang magkwento, natawa si Attorney Nico. Miss, alam mo ba napakahirap ng kaso ng kuya mo? Pagbenta ng droga, mahigit 1 kilo pa. Sa tingin mo ba sa dami ng taong nangangailangan ng tulong ko, uunahin ko ang ganito? At saka kahit saan mo to dalhin, mahirap ipanalo ito, miss. Napahiya si Bebet. Pero attorney, wala na po kaming ibang matatakbuhan. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Nagmamakaawa po ako, attorney. Baka pwede nyo naman akong matulungan, please. Sige naman na po. Tulungan nyo na po ako. Pwede po kasi mamatay ang kuya ko doon sa loob, attorney. Natatakot po ako. Nagtagal ang katahimikan bago nagsalita ulit si Attorney Nico. Sa totoo lang, mas mabuti pang hayaan mo na lang siya sa kulungan. Baka doon pa siya madisiplina. Biglang bumigay si Bebet at napaiyak. Marami nang umiyak sa harap ni Attorney Nico, ngunit wala siyang naging pakialam sa mga ito. Manhid na siya sa mga daing ng kanyang mga kliyente. Pero ngayon, kakaiba ang mga mata ni Bebet. Ako po ang may kasalanan, attorney. Ako ang rason kung bakit napasok sa ganito ang kuya ko. Nawalan po kami ng mga magulang. Naiwanan kami ng maraming utang. At ako po ay nag-aaral. Ginawa niyo po yun para sa akin. Kaya ako ang dapat sisihin. Bata pa po kasi si kuya nang mawala mga magulang namin. Napilitan siyang gawin tong ganitong kalakalan dahil sa kagipitan po. Mabait naman po ang kuya ko, attorney. Please po, tulungan niyo po kami. Nako, miss. Kung mabait lang, mabait naman talaga halos lahat ng tao eh. Sino ba namang hindi? Pero kasi may mga bagay na mali na dapat din nating harapin ang mga consequences. Habang umiiyak si Bebet, lumuhod pa siya sa harapan ni Attorney Nico. Attorney, maawa na po kayo. Tulungan niyo po kami. Napabuntong hininga si Attorney Nico habang tinitingnan ng babaeng umiiyak sa harap niya. Sa likod ng kanyang matigas na anyo, may bahagyang awa siyang naramdaman. Pero higit pa roon, isang ideyang pumasok sa kanyang isip. Okay, sabi ni Attorney Nico. Tumayo mula sa kanyang upuan at naglakad papunta sa bintana. Habang nakaharap sa bintana ay nakatitig siya sa mukha ni Bebet na nakareflect sa salamin ng kanyang bintana. Maganda si Bebet. Kahit hindi nakaayos ay talagang pansin ang kanyang angking ganda. Habang nakatitig si Nico ay talagang napansin niya ang malaanghel na ganda ni Bebet. Saktong-sakto para sa kanyang plano na gumante sa kanyang ex-girlfriend. Papayag akong hawakan ang kaso ng kuya mo, pero sa isang kondisyon. Agad na tumayo si Bebet at pinunasan ang kanyang mga luha. Ano po yan, attorney? Kahit ano po gagawin ko. Ngumiti naman ng bahagya si Attorney Nico. Ngunit may halong bahid ng mapanuksong ekspresyon. Nilapitan niya si Bebet at binulungan ng, bigyan mo ako ng anak. Natulala si Bebet. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi na mahalaga kung bakit, basta pumayag ka. Hahawakan ko ang kaso ng kuya mo. Ipapanalo ko at sisiguraduhin makakalabas siyang muli at makakasama mo siya. Naiinis at galit na galit si Bebet. Ang baba naman po ng tingin niyo sa akin. Naturingan pa naman kayong abogado pero ang dumi niyo rin po pala. Choice mo yan, Miss Bebet. Kailangan mo ng tulong at ito lang ang paraan. I'm giving you an option at pwede kitang bayaran para sa kondisyon ko. Saan ka pa ba makakahanap nun, miss? Libre na nga ang kaso ng kuya mo, magkakapera ka pa. Tumayo naman si Bebet at sinampal si Attorney Nico at galit na lumabas sa opisina ni Attorney Nico. For the first time, may nakita ang mga empleyado ni Attorney Nico na lumabas ng kanyang opisinang galit at padabog na sinara ang pinto. Napailing pa ang mga empleyado at nagtaka kung bakit gano'n na lamang pagdadabog ng magandang dalaga. Agad nang binura ni Bebet si Attorney Nico sa kanyang options para muling mapalaya ang kanyang kuya sa loob ng piitan. Mabilis ang hakbang ni Bebet papasok sa presinto. Hawak niya ang maliit na supot na may lamang pagkain at tubig para sa kanyang kuya Romy.
Ngunit pagdating niya sa loob, bigla siyang sinalubong ng masamang balita ng isang mga tagabantay na pulis. Ma'am Bebet, bunga ng isang pulis na tila nagdadalawang isip akong sasabihin ba ang balita. Nasa ospital po ngayon ang kuya ninyo. Nasaksak po siya sa loob ng selda na kapwa niya preso gamit ang basag na bote kagabi. Para bang nawala ng kulay ang mundo ni Bebet sa narinig. Kumalabog ang dibdib niya at halos hindi niya maintindihan ang sumunod na mga sinabi ng pulis. Bakit? Anong nangyari? Pagkahapon lang binugbog siya. Tapos ngayon sinaksak. Mamamatay ang kuya ko dito sa estasyong to. Ang boses niya nanginginig sa halo ng takot at galit. May sigalot po kasi sa pagitan nila ng isa niyang kasama sa selda. Agad naman po namin siya nadala sa ospital. Hindi naman po napuruhan pero kailangan niya raw sumailalim sa minor operation para sa sugat niya. Paliwanag ng pulis. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Bebet. Agad siyang pumara ng taxi at tinungo ang ospital kung nasaan ang kanyang kuya. Pagdating sa ospital, sinalubong siya ng isang doktor na mukhang kagagaling lang sa operasyon. Kayo po bang kapatid ni Ginoong Romy? Tanong ng doktor. Tumango si Bebet habang nakatitig sa namumulang kamay ng doktor na wari kahuhugas lamang ng dugo. Dok, kamusta na hong kuya ko? Tanong niya na halos pabulong. Stable na po ang lagay niya. Ang sugat po niya ay nasa may kanang bahagi ng dibdib, malapit sa tadyang. Mabuti na lang at hindi natamaan ng vital organs. Kailangan na po niyang magpahinga at magpagaling. Pero sa ganitong kondisyon, mas mainam na maialis agad siya sa selda para makaiwas sa mga ganitong insidente. Sabi ng doktor at halatang may pag-aalala rin sa sitwasyon. Halos mabuwal si Bebet sa narinig. Dok, pwede ko hubo siyang bantayan dito? Kahit ako na lang po magbabantay sa kanya. Pasensya na po, ma'am. May mga pulis na po sa labas ng kwarto niya. Hindi rin po siya pwedeng magtagal dito dahil sa kalagayan ng kasa niya. Sagot naman ng doktor. Balisa si Bebet habang nakatingin sa pinto ng kwarto ng kuya niya. Ang takot na baka hindi niya na ito muling makita ay nanunuot sa kanyang puso. Kinabukasan muling bumalik si Bebet sa law office ni Atty. Nico. Wala na siyang ibang paraan kundi ang tanggapin ang alok nitong anakan siya kapalit ang paghawak niya ng kaso ng kanyang kuya Romy ng libre. Nakataya ang buhay ng kuya Romy niya at iyon ang mas mahalaga sa kanya ngayon. Ramdam din talaga kasi ni Bebet na hindi magtatagal ang kuya niya sa kulungang yon kung hindi pa niya ito mailalabas doon. Kaya parang suicide na lamang ang desisyon ni Bebet tungkol sa alok ng sikat na attorney na si Nico Trinidad. Nang dumating siya sa opisina ng sikat na abogado, hindi siya agad pinapasok ni Atty. Nico. Ilang araw din siyang pabalik-balik, pero tila sinasadya siyang hindi harapin ng abogado. Nang minsang maabutan niya pa ito sa opisina, tahimik lang itong sumilip mula sa glass door at nagkunwaring abala sa trabaho. Nang gagalaiti na sa galit si Bebet dahil tila pinagtitripan na siya ni Nico. Hindi biro ang pabalik-balik niya sa opisina ni Nico. Tapos, hindi na naman papansinin at pag-aantayin lamang ng ilang oras para sa wala. Dahil sa desperado na nga si Bebet at tuluyan ng napuno sa kabulastugan ng abogado, inabangan niya si Nico sa parking lot ng gusali. Madilim ang paligid at halos walang tao. Nananatili siya nakatayo sa gilid ng sasakyan ni Nico. Hinihintay ang pagdating nito. Nagulat si Nico nang makita siya nakatayo doon. Bet, anong ginagawa mo dito? Tanong nito na halatang nabigla. Hindi mo na ako bibigyan ng pagkakataon na makausap ka. Hindi mo ba naiintindihan? Pwedeng mamatay ang kuya ko sa loob ng piitan kapag hindi ko siya nailabas doon. Sagot ni Bebet na may panginginig ang boses at nangingit-ngit ang mga mata sa inis. Lumapit siya kay Nico. Akma sanang hahawakan ang braso nito pero mabilis na nahawakan ni Nico ang kanyang kamay. Sa isang iglap na itulak ni Nico si Bebet sa pinto ng sasakyan nito. Ang mga mata nila ay nagkatinginan sa gitna ng katahimikan. Bebet, mahinang bulong ni Nico habang nakatitig sa mapupungay na mata ni Bebet. Plano pa sanang inisin ni Nico si Bebet pero iba na ang kanyang nararamdaman nang magtagpo ang kanilang mga mata. Tila nangaakit rin ang bawat pikit ng mga mata ni Bebet. Parang tumigil ang oras. Ramdam ni Bebet ang init ng kamay ni Nico na nakahawak sa kanyang pulsuhan.
Ngunit mabilis din itong binitawan ng abogado. Pilit na itinatago ang anumang damdaming nararamdaman. Ganito ka na ba talaga kadesperada? Talagang sasaktan mo ako o pagbabantaan mo ang buhay ko? Malamig na tanong ni Nico. Pilit pinapanatili ang tono ng pagiging profesional. Napaupo si Bebet sa tanaw ni Nico at umiyak ng malakas. Umaalingaw-ngaw ang bawat tikbi niya sa loob ng indoor parking lot. Simula nang malagay sa panganib ang buhay ng kuya ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Si kuya lang ang meron ako. Matagal naman na sana niyang gustong tumigil. Kaso kasi tinutustusan niyang pag-aaral ko. At ang lahat ng kailangan ko kaya naipit lang siya sa masamang gawain na to. Sagot ni Bebet na ang mga matay punong-puno ng pangungusap. Pinatayo ni Nico si Bebet at pinunasan ang mga luha nito. Hinawakan niya ang dalawang magkabilang braso ni Bebet at muli siyang tinitigan sa kanyang mga mata. At parang may kung anong hangin na nagtula kay Nico para sandaling yakapin si Bebet nang sa ganon ay maibsan naman ang bigat na kanyang nararamdaman. Habang nakayakap, sinabi ni rin ni Bebet kung ano ba talaga ang pakay niya kay Nico noong araw na yon. Attorney Nico, payag na ako sa kondisyon ninyo. Kahit ano gagawin ko para sa kuya ko, wala na akong aatrasan. Hinimas lamang ni Nico ang buhok ni Bebet, tanda na kanyang pagsang-ayon din sa sinabi ni Bebet. Nang kumalma na si Bebet ay pinag-usapan na nila ni Nico ang setup ng kanilang kasunduan. Kinabukasan, muling nagkita sila Nico at Bebet sa isang coffee shop. Nagkasundo sila sa kontrata kinabukasan. Magbabayad si Nico ng 2 milyong piso kapalit ng anak na ipagbubuntis ni Bebet. Kasama rin sa kasunduan na kukunin ni Nico ang bata sa oras na ito'y isilang. At bilang kapalit, ipapakita ni Nico na mag-asawa sila sa harap ng publiko upang mapanatili ang dignidad ni Bebet. Wala nang ibang hiniling si Bebet kundi ang tratuhin siya na parang asawa ni Nico. Ayaw na ayaw din kasi ni Bebet na gawin siyang bayaran, kaya kahit sa ganitong paraan man lang, ay maibsan ang sakit ng desisyon niyang magpabuntis sa lalaking hindi niya naman nobyo. At siguradong hindi rin siya mamahalin, lalo na't sobrang layo naman ang agwat nila sa lahat ng bagay. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kay Okuda Virginia from Osaka, Japan. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Sigurado ka ba sa desisyong to? Tanong ni Nico habang hawak ang kontrata. Oo, wala nang atrasan to, attorney. Isa lang talaga ang gusto ko ngayon. Gusto ko lang makalabas ang kuya ko sa lalong madaling panahon. Sagot ni Bebet habang pinipilit ang sariling maging matatag. Habang tinititigan ni Nico si Bebet, may umusbong na awa at paghanga kay Bebet. Hindi niya sukat akalain na merong mga babaeng handang ibigay ang lahat para lamang sa isang kapamilya na may kasalanan. Yung akuin ang bigat ng responsibilidad kahit wala naman talaga siyang kasalanan. Mas lalong gumanda si Bebet sa tingin ni Nico. Nagliwanag ang mukha niya sa harap ni Nico. Kahit pa sa ang sulok tumingin si Bebet ay tahimik na nakasunod ang mga titig ni Nico at punong-puno ng paghanga ang kanyang isipan. At bago pa man nila gawin ang napagkasunduan, ay tila may kakaiba ng nararamdaman si Nico kay Bebet. Mahigit 1 linggo na rin silang hindi nakita ni Bebet at may tila kung anong kagustuhan sa puso ni Nico na para bang miss at sabik na siyang muling makita si Bebet. Tila hindi na ito tungkol sa kanilang kasunduan dahil wala na yun sa isip ni Nico ngayon. Sa ngayon, ang gusto niya lang ay makita si Bebet at muling mayakap ang dalaga. 1 linggo ang lumipas bago sila magkita at isagawa ang kanilang napagkasunduan. Tahimik ang biyahe ngunit ramdam ni Bebet ang tensyon sa pagitan nila ni Nico. Kinakabahan si Bebet. Gusto niyang umatras ngunit napako na siya sa sitwasyon. Hindi niya na rin kasi pwedeng ipagpaliban pa ang paglabas ng kanyang Kuya Romy.
Bebet, relax ka lang. Ramdam ko yung pag-aalinlangan mo. Bago ka dalhin sa hotel, gusto kong maramdaman mo na hindi lamang ito para sa kasunduan natin. Gusto kong makita kang maganda. Nagtaka si Bebet sa sinabi ni Nico. Laking gulat niya na lamang na bumaba sila ni Nico sa isang mall at pinasok niya si Bebet sa isang magarang shop. Isa itong hair and makeup salon na meron na ring mga damit na nakahilera sa kabilang door ng mismong shop. Ipapa-makeover kita, Bebet. I want you to feel good about yourself. Habang pinapaganda ng mga makeup artist si Bebet, ay tahimik lang na nakaupo si Nico sa isang sofa sa reception area ng salon. Hawak niya ang kanyang cellphone at busy sa kakaskan nito. Nang matapos ng makeover, lumabas si Bebet suot ang isang above-the-knee dark blue dress na nagpalutang ng kanyang makinis at malaporselanang kutis at malaanghel na mukha. Nabigani si Nico sa ganda ni Bebet. Girlfriend material. Babaeng hindi pwedeng pangkama lang. Yun ang mga bagay na pumapasok sa utak ni Nico habang nakatitig kay Bebet. Isang magarang hotel ang pinagdalhan ni Nico kay Bebet. Pagdating sa entrance ng hotel ay masuyo siyang inalalayan ni Nico pababa ng sasakyan. Napaka-gentleman ni Nico. Talagang nakahawak ang gwapong binata sa bewang ng napakagandang dalaga. At bago pa man ipinasok ni Nico si Bebet sa kwarto ng kanilang hotel, ay dinate niya muna ang dalaga. At habang kumakain ay nasa isip na ni Nico ang pagnanais na buntisin na lang talaga si Bebet. Nang sa ganon ay magiging kanya na lang talaga ng tuluyan si Bebet. Habang kumakain sa hotel cafe, in-interview ni Nico si Bebet. Tahimik naman si Bebet all throughout the day. Marahil dahil iyan sa kaba na mangyayari sa kanila nung araw na yon. Bebet, nakailang boyfriend ka na? Tila nabingi si Bebet dahil lumuta nga ang kanyang isipan. Nakatitig lamang ito sa steak sa kanilang table at tila walang gana kahit pa napakaganda ng restaurant na kinakainan nila ni Nico. Hi, Bebet, okay ka lang ba? Ha? Ano yun? Sorry, may iniisip lang kasi ako. Ano ba kasing iniisip mo? Or baka sino ang iniisip mo? Boyfriend mo ba? Boyfriend? Wala no. Wala nga akong barkadang lalaki. Boyfriend pa ba? At saka bantay sarado ako ng kuya ko kaya wala nakakalagpas sa paningin niya. Oh, talaga ba? So wala pala talagang hahadlang sa akin sa pag-angkin sa'yo. Ha? Ano yung sinabi mo? Wala. Sinabi ko, kainin mo rin yung steak mo. Hindi na masarap yan pag malamig. Agad na kumain si Bebet at si Nico naman ay patuloy na nakatitig kay Bebet habang humahanga sa natural na ganda ng dalaga. Matapos silang kumain ay agad nang iginiya ni Nico si Bebet papunta sa penthouse ng hotel. Sweet room, mahal at elegante ang lahat ng sulok na to. Isa itong kwarto na talagang pinagastasan ni Nico para kay Bebet. Para kay Nico, Bebet's beauty is worth more than gold kaya pinili ni Nico ang pinakamahal na kwarto at para sa kanilang dalawa. Habang papasok si Bebet sa kwarto ay hinawakan ni Nico ang kanyang balikat at binulungan siya ng relax lang. Habang nasa loob ng silid, tila nagbago ang aura ni Nico. Lumapit siya kay Bebet at maingat na tinanggal ang takot na bumabalot dito. Kung ayaw mo, Bebet, hindi kita pipilitin. Bulong niya, ngunit halatang may halong lambing sa boses nito. Hindi naman malaman ni Bebet ang mararamdaman. Ngunit sa bawat galaw ni Nico, sa bawat simpleng paghawak nito sa kanyang kamay, tila unti-unting nadurog ang matigas na pader sa puso niya. Samantalang si Nico kahit pilit na itinatanggi, hindi niya maiwasang mabigani sa katapangan at kagandahan ni Bebet. Sa kabila ng lahat ng sakit at sakripisyo, naroon pa rin ang lakas ng loob nito. Sa gabing yon, nagbago ang takbo ng kanilang relasyon. Hindi man nila maamin sa kanilang mga sarili, nagsimula nang pumasok ang ideya ng pagmamahal na hindi nila inaasahan. Nico, marunong akong tumapad sa pangako ko sa'yo. Gawin mo na lang kung anong gusto mong gawin sa akin. Nagdalawang isip pa si Nico sa pag-iimbita ni Bebet sa kanya.
Parang ayaw niya nang galawin si Bebet dahil na rin sa unti-unting pagsibol ng pagkagusto ni Nico kay Bebet. Iba ang takbo ng utak ni Nico. Parang gusto niya nang ligawan na lamang ng tuluyan si Bebet. Tumayo si Bebet sa harap ng glass window ng kanilang hotel room at tahimik na nagmasid sa mga ilaw ng syudad. Lumapit si Nico kay Bebet at hinawakan ang kanyang mga balikat sa likod. Hinagod niya iyon ng dahan-dahan at nabigla na lamang ang binata nang hinarap siya ni Bebet. Sabay lagay ng kanyang dalawang kamay sa balikat ni Nico. Nagkatinginan sila at parang nabasa na nila sa kanilang mga mata ang kagustuhan nilang maangkin ang bawat isa. Blanco ang mga mata ni Bebet, ngunit ang mga mata ni Nico ay punong-puno ng emosyon. Sa dinami-dami ng mga babaeng dumaan kay Nico, kay Bebet niya palang naramdaman ang kakaibang damdaming ito. Hinalikan ni Bebet si Nico at gumanti naman si Nico ng napakadiin at passionate na halik kay Bebet. Ramdam ni Bebet ang sinseridad sa mga yapos ni Nico, kaya naging madali na lamang ang pagsabay nila sa init ng kanilang mga katawan. Nang gabing yon, naangkin ni Nico si Bebet. Nagulat si Nico sa ganda at kinis ni Bebet. Virgin pa rin pala siya. Mas umigting ang pag-aanga ni Nico kay Bebet. Mas lumalim ang desire ni Nico na alagaan at protektahan si Bebet. Habang nakahiga, niyakap ni Nico si Bebet. Sa isip ni Bebet, bakit niya kaya ito ginawa sa akin? Para lang naman sa kasunduan tong ginawa namin ah. Bakit parang sobrang sweet niya na sa akin? Bebet, sorry. Sorry? Bakit? Ako palang first mo. Nawalang mga tenga ni Bebet nang marinig niyang sinabi ni Nico. Akala niya noon ay hindi na mapapansin pa ni Nico ang kanyang pagiging berhen. Hindi na nagsalita pa si Bebet pero may tumulong luha sa kanyang mga mata. Alam ni Bebet na wala na talagang atrasan ng mga bagay na pinasok niya. Matapos ang nangyari kay Nico at Bebet ay inuwi na ni Nico si Bebet sa kanilang bahay. Hinatid ni Nico si Bebet sa kanilang bahay na para bang naghahatid siya ng kanyang girlfriend sa kanilang bahay. Pagkababa ni Bebet sa sasakyan ni Nico ay agad na sana siyang papasok sa kanilang bahay na hindi nagpapaalam kay Nico. Ngunit lumabas din si Nico at nilapitan si Bebet. Hinalikan niya si Bebet sa pisngi at niyakap ng mahigpit. Nabigla si Bebet sa ginawa ni Nico at napatanong siya dito. Anong ginagawa mo? Di ba kasali naman to sa kasunduan natin? Natratuhin kita na parang asawa ko. Eto na yun. Hindi na umimik pa si Bebet at pumasok na lamang siya sa kanilang bahay. Si Nico naman ay nakangiting umalis sa bahay ni na Bebet. Tila totohanan na ang pagtrato ni Nico kay Bebet ng asawa. Abala naman si Attorney Nico sa kanyang opisina. Ang kanyang mga matay nakatuon sa mga dokumentong may kinalaman sa kaso ni Romy. Mahirap lusutan ng ganitong kaso, lalo na't ang ebidensya ay malinaw na malinaw. Nakahinga siya ng malalim habang pinilit suriin ang bawat detalye. Naghahanap ng kahit anong puwang para mailigtas ang kuya ni Bebet. Ibang klase ang gana ni Nico magtrabaho noong araw na yon. May kung anong puwersa ang talaga nagbibigay sa kanya ng saya habang inaatupag ang kaso ni Romy. Romy, pabulong yung sinabi habang muling binasa ang salaysay ng mga pulis. Sino bang nag-utos sa'yo? Paano ba kita ipagtatanggol? Itinulak niya ang salamin sa kanyang ilong at tumitig sa kisame. Tila umaasang ang sagot ay babagsak mula doon. Walang ano-ano'y bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pre, panyero! Aba, talagang abalang-abala ka ngayon ah. Ilang araw din kitang hindi nakikita. Hindi ka nagpapakita sa mga weekend getaway natin. Ano bang pinagkakaabalahan ng best attorney namin? Ani ni Attorney Lucas, isa sa mga kapwa niyang abogado sa firm. Nakapamewang ito at may pilyong ngiti sa labi habang nakatingin sa nakakalat na dokumento sa mesa ni Nico. Oh my! Don't tell me pare, tinanggap mo? Talagang tinanggap mo tong kaso na to? Mukhang talo na yan eh. Naku pare, mukhang itong kaso na tong magdadala sa'yo sa pagiging talunan ngayon na.
Tumingala si Nico at ngumiti ng tipid. Mahirap nga pero hindi naman imposible. Tsaka ito yung gusto natin na kaso bro, diba? Yung medyo may challenge. Ayaw naman natin yung easy lang sa atin palagi. Mayabang niya pang sagot kay Lucas. Hindi imposible. Talaga lang ha? Napailing pa si Lucas at tila may pag-aalinlangan sa sagot ng kanyang panyero. Pre, kilala kita. Hindi ka kumakapit sa patalim kung walang magandang dahilan. Ano ba talaga? Dahil ba to sa madalas sa pagdalaw ng magandang chicks dito sa opisina mo? Napataas ang kilay ni Nico. Naku, ang dami mo sinasabi, wala kang alam. Aba, wala ba talaga? Bakit parang may kilig dyan sa ngiti mo? Tukso pa ni Lucas. Seryoso, Nico. Hindi ko maintindihan kung bakit mo tinanggap tong klase ng kaso. Hindi naman kita kilalang sumusugal ng ganito. Pero teka, ano nga bang pangalan ng chicks na yon? Bebet, diba? Siya ba ang dahilan? Tahimik na ngumiti naman si Nico. Sabay lingon pabalik sa kanyang mga papel. Hindi mo na kailangang alamin pa, Lucas. Trabaho to. Trabaho nga ba talaga? O baka naman. Lucas, may gagawin ka pa ba o gusto mo ring tumulong dito? Singit ni Nico na pilit iniiwas ang usapan. Tumawa naman si Lucas at tumalikod na. Sige na nga, pero pre, aminado akong magaling ka sa batas ha? Kung paano mo tumululusutan, abay gusto ko ring makita. Lumabas na si Lucas at naiwan si Nico na muling nag-iisip. Sa kabila ng bigat ng kaso, ibang bigat ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Namimiss niya si Bebet. Alam niya hindi ito dapat ipakita pero tila nawawalan siya ng focus sa trabaho tuwing naaalala ang mukha nito. Gagawa ko ng paraan. Bulong niya sa sarili. Hindi lamang para sa kaso kundi para makita si Bebet. Kinagabihan matapos ang mahaba at nakakapagod na araw sa opisina, nagdesisyon si Nico na puntahan si Bebet sa bahay nila. Wala siyang rason pero naisip niyang gumawa-gawa na lamang ng dahilan. Pagdating niya sa bahay ni na Bebet, bumukas ang kanilang gate at bumungad si Bebet. Nakasimpleng bestida at tila gulat na makita siya. Attorney Nico, anong ginagawa mo rito? Tanong pa ni Bebet. Gusto ko lang sanang i-update ka tungkol sa kaso ni Romy. Sagot niya na kunwari seryoso. May nakita na akong posibleng puwang sa argumento ng prosecution. Napansin niyang tila gumaan ang mukha ni Bebet. Talaga? May pag-asa pang kuya ko? Ngumiti si Nico at tila inspired at gustong magpasikat kay Bebet. Bebet, hindi ko ugali ang sumuko sa mga kaso. May plano na ako para sa susunod na hearing. Laking pasasalamat naman ni Bebet. Attorney Nico, maraming salamat talaga. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Huwag mo na akong tawaging Attorney Nico, napaka-formal naman yon. Nico na lang, para namang wala pang nangyari sa atin. Nag-ibang mukha ni Bebet kaya't binawi ni Nico ang kanyang pilyong biro. Joke lang yun, Bebet ha, baka ma-offend ka. Di naman, nahihiya lang ako. Pero talaga hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Ngumisi si Nico, tila may halong lambing. Alam mo naman kung paano, diba? Namula si Bebet at napayoko. Tila alam niya na kung anong ibig sabihin ni Nico. Nico, ikaw talaga. Bebet, hindi kita pinilit sa usapang yon pero lumapit siya ng bahagya at ang tinig niya ay mas malambing na. Gusto kong siguraduhin na maayos ang lahat. Gusto ko ring siguruhin na okay ka. Hindi na sumagot si Bebet. Tahimik siyang tumingin kay Nico at tila naramdaman nito ang tunay na dahilan kung bakit siya dumalaw. Bukas samahan mo ko. Gusto kitang dalhin sa isang lugar. Biglang yaya ni Nico. Ha? Saan naman? Basta magugustuhan mo, huwag ka nang magtanong. Kinabukasan, isinama nga ni Nico si Bebet sa isang hilltop, malayo sa kabihasnan. Ang lugar ay payapa, tanaw ang mga bituin sa langit at ang kumikislap na ilaw ng lungsod sa ibaba. Ang ganda naman dito, Nico.
para makakalimot ako dito ng problema ko kahit saglit lang ah. Sabi ni Bebet habang tumitingin sa paligid. Dito ako pumupunta kapag gusto ko mag-isip. Sagot niya. Kapag masyado nang mabigat ang trabaho ko, dito ko din hinahanap ang sagot. Kaya kalimutan muna natin ngayon. Kahit sandali lang yung mga pasanin natin sa buhay. Kapag hindi kasi natin sasadyain ang mga ganitong lugar, hindi din talaga mababakante yung utak natin. Tahimik silang naupo sa damuhan. Habang pinagmamasa nilang tanawin, nagsimulang magkwento si Nico. Alam mo ba, nang nasa Amerika pa ako, akala ko doon na matatagpuan ang lahat. Gusto ko maging abogado. Gusto ko magtagumpay. Pero laging may kulang. Anong kulang? Tsaka bakit may kulang? Ang yaman-yaman mo. Ang talino mo pa. Tanong ni Bebet. Tumingin si Nico sa kanya at ang mga matay puno ng damdamin. Hindi ko alam noon. Pero ngayon parang alam ko na. Hindi naman nakaimik si Bebet. Tila naunawaan niya ang gustong iparating ni Nico. Pero hindi niya ito kayang sagutin. Sa halip, tumingin na lang siya sa mga bituin at bumulong. Salamat Nico ha. Sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Hindi na napigilan ni Nico ang sarili. Hinawakan niya ang kamay ni Bebet at sinabing, Bebet, hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ito. Pero gusto kong malaman mo na sana hayaan mo akong ipakita sa'yo kung anong kaya kong gawin para sa'yo at sa kuya mo. Namula naman si Bebet at tahimik na tumango. Sa gabing iyon, naramdaman ni Bebet ang pagsamo ng damdamin ni Nico, ngunit ayaw niyang mag-assume. Palagi niyang binabalik ang kanyang sarili sa realidad na hindi mahuhulog sa akin ang ganitong klase ng lalaki. Masyado siyang mataas para sa akin. Sa loob ng malamig at makitid na silid sa kulungan, tahimik na nakaupo si Romy sa harap ng mesa habang hinihintay ang pagpasok ni na Attorney Nico at Bebet. Nang makita niya ang kapatid, napansin ni Romy ang pamumula ng mga mata nito. Tanda ng pag-aalala at pagod. Kasunod nito ang seryosong mukha ni Attorney Nico na tila handa na magbigay ng mabigat na balita. Kuya, kamusta ka naman ba dito? Mahinang bati ni Bebet habang umupo sa harap niya. May balita si Attorney Nico sa'yo at alam ko matutuwa ka sa ibabalita niya. Tumikim si Nico at inilabas ang ilang dokumento mula sa kanyang folder. Romy, pinag-aralan namin ng mabuti ang kaso mo. May nakita kaming butas sa testimonya ng pangunahing witness laban sa'yo. Base sa mga records, mukhang may inconsistency sa kanilang mga pahayag ng preliminary investigation. Tila nagliwanag naman ang mukha ni Romy, ngunit may halong pagdududa. Ibig sabihin nito, attorney, may pag-asa? Tumango si Nico, ngunit nananatili ang maingat na tono ng kanyang boses. Oo, pero hindi pa tayo pwedeng magdiwang. Gagamitin namin ang mga inconsistencies na to para mapatunayang planted ang ebidensya laban sa'yo. Kailangan na natin maging maingat sa pagpresenta nito sa korte. Hindi naman napigilan ni Bebet ang paghikbi. Hinawakan ni Bebet ang kamay ng kuya niya. Baka sa kanilang mga mukha ang saya na ibinalita ni Attorney Nico. Kuya, lalaban tayo. Hindi ka namin pababayaan. Tiis ka lang na kaunti dito, kuya. Tsaka paglabas mo, wala na talagang bentahan ng droga, ha? Magtutulungan tayo, kuya. Tumingin pa si Romy kay Bebet. Ang bigat ng mga linggo ng pagkakakulong ay parang bahagyang gumaan sa kabila ng sitwasyon. Salamat, Bebet. Salamat din sa'yo, Attorney Nico. Habang patuloy ang pag-uusap ni Nico, Bebet at Romy, lihim na inilapit ni Nico ang kamay niya kay Bebet sa ilalim ng mesa. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Marahan, ngunit may diin na tila sinasabi. Nandito ako para sa'yo. Nagulat si Bebet ngunit hindi niya binawi ang kamay niya. Sa halip ay pinisil niya ito bilang pasasalamat. Higit na isang buwan na rin ang nakalipas at gusto na rin malaman ni Nico kung tunay bang may laman na ang tiyan ni Bebet.
Kaya matapos ang pagbisita kay Romy, dinala ni Nico si Bebet sa klinika ng OB-GYN. Parehong tahimik ang dalawa habang hinihintay ang resulta ng check-up. Nang lumabas ang doktor, sinabi nitong hindi pa rin buntis si Bebet. May pag-aalala sa mukha ni Bebet. Hindi pala ganun kadaling mabuntis. Ang buong akala niya dati, kapag may nangyari na sa inyo ng jowa mo, direkta na yon at talagang mabubuntis na agad ang kahit na sinong babae. Si Nico naman, imbes na mabahala, ay lihim na natuwa. Habang naglalakad sila palabas, sinulyapan niya si Bebet. Bebet, paano ba yan? Mukhang kailangan pa nating ulitin ang ginawa natin Doon ka na lang kaya muna sa kondo ko para magawa natin araw-araw hanggang sa mabuntis ka. Pabirong sabi pa niya habang sinasabayan nito ng isang pilyong ngiti. Hindi na nakasagot si Bebet. Ramdam niya ang init ng kanyang pisngi. Alam niyang biro ayon. Pero parang may ibang kahulugan ng mga salita ni Nico. Pagkatapos ng check-up, nagpresenta si Nico na dalhin si Bebet sa kanyang condo unit para magpahinga. Pagkarating doon, agad itong nagpunta sa kusina. Magluluto lang ako ng kare-kare, paborito mo, 'di ba? Habang naghahanda ng mga sangkap, panay ang kindat ni Nico kay Bebet. Pabinsan-minsan ay lumalapit ito para halikan siya sa noo o sa pisngi. Nagtataka naman si Bebet kung bakit kakaibang pakikitungo ni Nico ngayon sa kanya. Parang may halong lambing na hindi niya naman niya naramdaman noong una. Habang pinagmamasdan si Nico na abala sa pagluluto, hindi maiwasang mag-isip ni Bebet. Bakit pa parang ang saya ko kapag kasama ko siya? Ito bang sinasabi nilang ligaya kahit may problema? Paglingon ni Nico, muling kumindat itong muli at ngumiti. Bakit ang lalim ng iniisip mo? Gutom ka na ba? Tanong nito habang iniabot ang isang kutsara para ipatikim ang ginawang kare-kare. Nang malasahan ni Bebet ang tamang timpla ng pagkain, bigla siyang napangiti. Masarap naman ito, Nico. Parang espesyal. Hindi ko talaga akalain na masarap ka palang magluto. Espesyal talaga. Kasi para sa'yo. Sagot ni Nico na may kasamang makahulugang titig. Hindi alam ni Bebet kung matatawa ba siya o kikiligin. Pero sa kabila ng lahat, napansin niyang may kakaiba na talaga sa kanilang dalawa. Pakiramdam niya sa gitna ng unos na kinahaharap niya, natagpuan niya ang isang tahimik na lugar ng kapayapaan, sa piling ni Nico. Patuloy si Nico sa pagluluto, habang si Bebet naman ay tahimik na nagmamasid. Pinipigilan ang sariling mahulog ng tuluyan. Ito bang simula ng isang bagay na hindi ko inaasahan? Tanong niya sa sarili. Muli, matapos silang kumain ay nagkaroon ng moment na paglalambing ang dalawa. Ramdam na ramdam ni Bebet na kakaiba na at tila sobra pa sa napagkasunduan ang ginagawa ni Nico para sa kanya. Gusto niya itong prangkahin ngunit natatakot siya sa maaaring isagot ng binata sa kanya. Baka mamaya sabihin ni Nico na napaka-asyamera niya lang talaga. Noong gabing yon ay muli na namang may nangyari sa kanila ni Nico. Sa bawat pagkakataon na lang na merong mangyayari sa kanila, ay tila mas pinalalapit ng tadhana ang kanilang mga damdamin. Yung tipong kahit para kay Bebet palabas na ang lahat ng ito, hindi na nila maipagkakaila na meron ng namumuong magandang pagtitinginan sa kanilang dalawa. Muling binisita ni Nico at Bebet ang kanilang OB-GYN at sa pagkakataon to, mas nakita ni Bebet ang totoong nararamdaman ni Nico. Sir, ma'am, gusto ko po kayong i-congratulate dahil buntis na po ang misis ninyo, sir. Nadyahe si Bebet sa sinabi ng doktor. Pero napatalon sa tuwa si Nico sa kanyang narinig at excited na excited pa. Talaga ba, Dok? Nakakatuwa naman yan, Dok. Bigla na lamang niyakap ni Nico si Bebet at sinabihan na, I love you, Bebet. Pangako, iingatan ko kayong dalawa ng anak ko. Kayong dalawa magiging mundo ko. Natahimik naman si Bebet at ramdam ni Bebet na hindi na iyon pagpapanggap. Totoong nararamdaman yun ni Nico. Nang magkatinginan silang dalawa, tila blanco ang mga mata ni Bebet habang nakatitig kay Nico. Si Nico naman ay animoy nanalo sa loto dahil sa tuwa at kislap ng kanyang mga mata. Sa wakas, matapos ng ilang linggo ng pag-aalala at pag-asa, kumpirmado na, buntis na si Bebet.
Isang hindi maipaliwanag na kasiyahan ang bumalot kay Nico nang makita niyang mga resulta ng check-up. Parang naglaho lahat ng kanyang pagdududa at kaba. Hindi siya napigilang yakapin si Bebet ng mahigpit habang paulit-ulit na sinasabi, "Salamat, Bebet. Salamat." Hindi pa rin lubos maunawaan ni Bebet kung bakit gano'n na lamang ang galak ni Nico. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan sa kanyang puso, unti-unti na rin niyang tinanggap ang sitwasyon. Para sa kanya, ito na ang simula ng isang bagong kabanata. Isang buhay na hindi niya inakalang magiging ganito ang kasalimuot. Ngunit sa kabila ng lahat, puno rin ng saya. Isang Sabado, nagpasya silang mamili ng mga gamit para sa magiging baby nila. Sa isang malaking department store, walang tigil ang pagturo ni Nico sa iba't ibang mga bagay. "Bebet, ito kaya? Cute ng kulay, ano?" sabi niya habang hawak ang isang pastel blue na onesie. Baka naman babae ang baby natin," tugon ni Bebet at bahagyang nakangiti. "Kung babae man, di bibili rin tayo ng pink. Lahat na para sigurado," sagot ni Nico, na tila isang batang natuwang-tuwa. Hindi naman maitatanggi ni Bebet ang kasiyahan sa kanyang puso habang pinagmamasdan si Nico. Napapaisip siya kung ang pagmamalasakit ba nito ay totoo o bahagi lamang ng kanilang kasunduan. Ngunit sa tuwing tititigan niya ang mga mata ni Nico, tila nawawala ang kanyang pag-aalinlangan. Alin ang mas maganda? Ito bang crib na may design o itong simple lang? Tanong ni Nico habang tinutulungan siya ni Bebet na pumili. "Simple lang, mas gusto ko yung walang masyadong arte." "Basta ikaw," sagot naman ni Nico sabay ngiti na tila kayang tunawin ang lahat ng takot ni Bebet. Ilang araw matapos ang pamimili, niyaya naman ni Nico si Bebet na tumira sa kanyang condo unit. "Para mas maalagaan kita ng mabuti," sabi pa nito ng seryoso. "Nico, sigurado ka ba? Baka naman." "Bebet, para sa baby natin to. Gusto kong siguraduhin na komportable ka at maalagaan kita ng mabuti." Putol pa ni Nico sa kanyang sasabihin. Wala na nga nagawa si Bebet kundi ang pumayag. Sa unay nahihiya pa siyang tumira roon. Ngunit naging abala si Nico sa pagpaparamdam na parang totoo silang mag-asawa. Araw-araw siyang nagluluto ng masusustansyang pagkain para kay Bebet. Tuwing gabi bago sila matulog, sinisigurado niyang maayos ang lahat ng gamit ni Bebet. Kahit pa sobrang busy ni Nico sa kanyang opisina, talagang nagagawa niya pa rin ang paraan ng mga pangangailangan ni Bebet. Concern lagi si Nico sa lahat ng cravings ni Bebet. Kahit busy siya sa opisina, ay nagagawa niya talaga ng panahon ang pagpo-provide sa cravings ni Bebet. Minsay, inuwian niya pa talaga si Bebet para lang malaman ang mga cravings nito. Nahihiya na nga minsan si Bebet kay Nico pero ayaw naman ni Nico na hindi siya mag-inform sa binata kung anong mga kailangan niya. "Di ba may trabaho ka? Bakit nandito ka?" Namimiss ka sakit eh." "Aba, miss agad? Dito ka lang naman galing kaninang umaga." Nakaupo si Bebet sa kanilang sofa nang dinatnan niya si Nico sa kanyang condo unit. Agad siyang tinabihan ng dalaga at nilambing ito sabay hima sa kanyang tiyan na masyado ng klarong-klaro ang bump ng mga oras na yon. "Baby, kamusta ka na dyan sa tummy ni Mommy? Huwag mong masyadong pahirapan si Mommy, ha?" Napangiti pa si Bebet sa ginawa ni Nico. "Bet, cravings mo, ano? Anong gusto mo ngayon?" Tanong ni Nico isang tanghali habang nakahiga sila sa sofa. "Parang gusto ko ng manggang hilaw. Pero yung may bagoong madali lang yan." Agad na tumayo si Nico at lumabas para bumili. Halos isang oras ang lumipas bago siya nakabalik. Dalang hinihingi ni Bebet at higit pa. "Grabe ka naman, Nico. Akala mo ba araw-araw akong gugutumin? Sobrang dami naman ito." Natatawang sabi pa ni Bebet. Gusto ko lang siguraduhin na wala kang hahanapin. Tsaka kung meron man, di meron ka na dito sa bahay, diba? Hindi ka na mahihirapan." Sagot pa ni Nico sabay pisil sa kanyang kamay. Minsan habang nagpapahinga, bigla na lamang yumakap si Nico kay Bebet mula sa likod. "Alam mo, Bebet,
Hindi ko man nasasabi ng madalas dati pero mahal kita. Bulong ni Nico. Natigilan si Bebet. Sa mga unang araw ng kanilang kasunduan, tila imposible para sa kanyang marinig ang mga salitang yon mula kay Nico. Pero ngayon, parang tunay na tunay ang bawat salitang binibitawan nito. Bakit parang totoo na ang lahat? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa halip na pagdudahan pa ang nararamdaman niya, piniling magpakawala ng isang malalim na buntong hininga at sinabing, "Mahal din kita, Nico." Pangiti naman si Nico at mas mahigpit pang niyakap si Bebet. Sa mga pagkakataong yon, tila wala na silang ibang iniisip kundi ang isa't isa at ang magiging anak nila. Habang lumilipas sa mga araw, lalong tumibay ang koneksyon nila. Si Nico, na dati puro pagpapanggap lamang, tila unti-unti nang naging totoo sa kanyang nararamdaman. Si Bebet naman, bagamat may mga takot pa rin, ay natutong magpatawad sa sarili at yakapin ang bagong mundong binuo nila ni Nico. Sa bawat araw na dumadaan, lalong nagiging malinaw ang isang bagay. Ang kanilang pagsasama, kahit nagsimula sa isang kasunduan, ay nagkaroon na ng mas malalim na kahulugan. Magulo man ang utak ni Bebet kung saan hahantong ang pagpapanggap na ito, pero hindi na rin niya ininda iyon at pinagpatuloy na lamang ang pag-enjoy sa bawat araw na pinararanas sa kanya ni Nico. Wala mang kasiguraduhan ang kahahantungan, minabuti na lamang ni Bebet na hayaan si Nico sa kanyang pinapakita kay Bebet. Si Nico naman ay talagang nahulog na nga kay Bebet. Nagpakatotoo na lang si Nico sa kanyang nararamdaman. Lahat ng pinapakita niya kay Bebet ay ang totoong nararamdaman niya para dito. Minsan kinausap ni Nico ang kaibigang si Lucas tungkol sa kanila ni Bebet. Si Lucas lang din kasi ang tanging kaibigan niya na pinagkakatiwalaan niya. "Pare, parang gusto ko na magpakasal kami ni Bebet." "Uy, bakit kasal naman ang iniisip mo ngayon? Hindi ba't may pinirmahang kontrata kayo ni Bebet? Ano, nahulog ka na ba sa kanya?" "Hindi ko alam bro eh. Nung una ko palang nakita si Bebet, parang hindi na kasi siya iba sa akin. Alam mo yung parang kilala ko na siya noon pa man. Tapos sa bawat araw na magkasama kami, mas nakilala ko pa kung sino talaga siya. At wala ni isa sa kanyang pag-uugali ang hindi ko gusto. Well, syempre alam ko namang may kahinaan din siya pero wala na akong pakialam kung ano pa man ang kahinaang yun. Basta ang alam ko sa ngayon, siya na lang ang gusto kong makasama habang buhay." "Di ba gagantihan mo lang naman yung ex mo kaya mo ginawang kontrata na to kay Bebet?" "Oo, ganun nga sana ang plano ko pero wala Lucas eh. Nahulog na talaga ako. Ayaw ko nang pakawalan pa si Bebet. Tsaka ayaw ko rin din siyang saktan pa. Alam ko naman kasi na may pag-aalinlangan pa sa puso niya. Alam kong hindi pa siya kumbinsido sa kung anong ginagawa ko para sa kanya pero wala eh. Totoo na tong sa akin." "Bro, di dapat ay sabihin mo na kay Bebet ang totoo na yan. Kasi mamaya, baka sinasakyan niya lang yung trip mo. Or kaya, baka hindi niya tinitake ito na seryoso tong mga pinapakita mo sa kanya. Mas mabuti na yung sigurado kayo sa isa't isa. Yung talagang alam niya na hindi na ito para sa kontrata lang. Kundi talagang mahal mo na siya. At gusto mo na siyang makasama habang buhay." Napaisip pa si Nico sa sinabi ni Lucas. At talagang binabalak naman na niyang sabihin kay Bebet na hindi na nga lang para sa kontrata ang lahat. Inilahad na ni Nico ang argumento. "Your Honor, nais ko hong balikan ang testimonya ng pangunahing saksi ng prosecution, si Mr. Arman Valdez. Sinabi niya sa ilalim ng panunumpa na nakita niyang si Romy ay hawak ang isang bag na naglalaman ng ipinagbabawal na droga. Ngunit noong muling tinanong sa cross-examination, inamin niyang nasa malayo siya noong oras na yon at mahina ang ilaw sa lugar. Ang tanong, paano niya matitiyak na si Romy nga ang may hawak ng bag?" Sumang-ayon ang hukom na tumango habang binabasa ang note sa harapan nito. "Dagdag pa rito," patuloy ni Nico, "ang fingerprint analysis sa nasabing bag ay malinaw na nagpakita ng kawalan ng fingerprint ni Romy.
Walang kahit anong ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa droga, maliban sa alegasyon ni Mr. Valdez, na may kasaysayan ng pagiging police informant na bumaluktot sa katotohanan, kapalit ng pera. Tahimik na tumingin si Bebet sa gilid ng korte. Kasama ang girlfriend ng kanyang Kuya Romy na si Carol, mahigpit ang kanyang hawak sa kamay ni Carol na latang hindi mapakali sa kaba. Pero sa mga mata ni Bebet, puno ng pag-asa. Umaasa sa talas ng utak ni Nico at sa husay nito bilang isang abogado. Hindi rin nakaligtas sa atensyon ni Nico ang CCTV footage na ipinakita ng prosekusyon bilang ebidensya. Ang footage na ito ay malabo at hindi malinaw na naipapakita si Romy. Ngunit mas mahalaga, ayon sa chain of custody na isinumite ng pulisya, nawawalang ilang oras ang footages mula sa nasabing video. Paano naman natin ito paniniwalaan kung malinaw na may mga puwang sa ebidensya nila? Napatingin ang prosekusyon sa isa't isa. Ang kanilang argumento ay tila nagsimula ng mabuwag, tulad ng isang gusaling nawawalan ng pundasyon. Sa puntong ito, nais kong ipaalala sa korte na ang burden of proof ay nasa panig ng prosekusyon. At hanggang ngayon, wala silang naipapakitang matibay na ebidensya na magpapatunay na si Romy Santos ay nagkasala. Idinagdag pa ni Nico. Your Honor, mga miyembro ng hurado, muli nagsalita si Nico sa kanyang closing argument. Ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan at pagprotekta sa mga inosenteng tao mula sa maling paratang. Si Romy Santos ay isang ama, isang kapatid at isang anak. Nararapat lamang na siya'y mapalaya mula sa kawalang katarungang ito. Tumigil siya sandali at hinayaan ang bigat ng kanyang salita na umalingaw-ngaw sa buong silid. Hinihiling ko ho sa inyo na timbangin ang ebidensya ng patas at walang pinapanigan. Huwag nating hayaan na ang buhay ng isang tao ay masira dahil lamang sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Umupo na si Nico pagkatapos ng kanyang huling pahayag at sa puntong yon, ramdam niya ang tensyon sa hangin. Matapos ang ilang oras ng deliberasyon, bumalik ang hurado sa kanilang pwesto. Tumayo ang lahat sa courtroom. Hawak ang hininga habang binabasa ng foreman ang hatol. Sa kaso ng People of the Philippines versus Romy Santos, panimula ng foreman. Ang hatol ng hurado ay not guilty. Parang nabunutan ng tinik ang lahat ng nasa panig ni Romy. Tumayo si Romy at halos hindi makapaniwala sa narinig. Napaiyak na nga si Bebet at niyakap pa si Carol ng mahigpit. Lumingon si Romy kay Nico. Puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata at tumayo rin si Nico at mahigpit na tinapik si Romy sa balikat. Salamat, Attorney Nico. Nanginginig pang sabi ni Romy. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pangalawang pagkakataon. Ngumiti naman si Nico. Ginawa ko lang ang tama, Ronnie. Sana sa pagkakataong to maipakita mong karapat-dapat ka sa kalayaan mo. Habang naglalakad palabas ng korte, lumapit si Bebet kay Nico. Hindi naman niya napigilan ng sarili at niyakap ito ng mahigpit. Maraming salamat. Bulong niya. Para kay Nico, ang yakap na iyon ay higit pa sa kahit anong gantimpala. Alam niyang hindi lamang niya na ipanalo ang kaso, na ipanalo niya rin ang tiwala ni Bebet. Matapos mapawalang sala si Romy sa kaso, tila bumalik na sa normal ang lahat. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, isang bagong yugto ang nagbabadya sa buhay ni Bebet at Attorney Nico. Kabuanan na ni Bebet at anumang oras ay maaari na siyang manganak. Sa condo unit ni Nico, abala itong nag-aasikaso ng mga gamit na kakailanganin ni Bebet. Isang malaking bag ang inilaan niya para sa hospital. Kompleto ito sa diaper, damit ng sanggol at iba pang mga gamit. Samantalang si Bebet ay tahimik namang nakaupo sa sofa. Hawak ang tiyan niyang malaki na. Malapit na. Lalabas na talaga ata ang baby ko. Mahina niyang sabi habang marahang hinihimas ang kanyang tiyan. Sigurado ka bang okay ka lang? Tanong ni Nico.
at lumapit at lumuhod sa harapan niya. Pwede kitang dalhin sa ospital ngayon kung gusto mo. Umiling si Bebet. Hindi pa naman siguro. Pero salamat, Nico. Sa lahat-lahat. Tinitigan siya ni Nico at ang kanyang mga mata ay puno ng damdaming hindi niya masabi. Wala yon. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, Bebet, okay? Mahal na mahal kita. Pati na rin ang lalabas nating baby. Para sa'yo at para sa baby natin. Gusto kong safe kayo ni baby dahil kayo lang ang meron ako. Kinagabihan, nagmadaling dinala ni Nico si Bebet sa ospital. Halos lumipad pa ang saksakyan nila habang sumisigaw si Bebet ng sakit sa likod ng kotse. Nico, bilisan mo! Sigaw ni Bebet. Umiiyak habang pilit na nilalabanan ng sakit. Nang makarating sila sa ospital, dinala agad si Bebet sa labor room. Ilang oras din ang pag-ire at iyakang lumipas bago marinig ang unang iyak ng kanilang sanggol. Isang malusog na baby boy ang isinilang at si Nico ang unang nakakita rito. Naiyak si Nico sa sobrang saya nang makita ang anak. Sir, here's your bouncing baby boy. Ang gwapo mo. Bulong niya habang marahang hinahaplos ang noo ng sanggol. Ilang sandali pa, dinala si Bebet sa kanyang silid kasama ang sanggol. Tahimik niyang pinagmasdan si Nico na buhat ang bata. Puno ng ngiti ang mukha. Panay halik si Nico sa kanilang baby at kay Bebet na rin. Pero sa loob ni Bebet, may bigat na hindi niya kayang alisin. Makaraan ng ilang araw na upo si Bebet sa gilid ng kama habang pinapanood si Nico na nagliligpit ng mga gamit ng sanggol. Nico, mahina niyang tawag. Lumingon si Nico at kita ang saya sa mukha. Oh, ano yun? Alam mo, Bebet, naisip ko, dapat hindi na first name basis ang tawagan natin. Babe na siguro? Diba? Maganda yung babe eh. Magpapasalamat sana ako. Nagsimula si Bebet, pilit na tinatago ang lungkot sa kanyang boses. Sa lahat ng ginawa mo, hindi lang para sa akin kundi pati na rin kay Romy at sa baby natin. Umupo si Nico sa tabi niya at inakbayan ng babaeng tinuturing niya ng girlfriend. Hindi ka na iba sa akin, babe. Pamilya na tayo ngayon, okay? Sandali, babe. Bakit parang bigat ang sinasabi mo? May problema ka ba? Pilit nang umiti si Bebet. Tapos ang kasunduan natin, Nico. Alam kong ginawa mo ang lahat. Pero hindi ko kayang paniwalaan ang sinabi mong mahal mo ko. Ang daming dahilan para isipin kong natigilan siya at nanginginig ang boses. Baka awa lang ang nararamdaman mo para sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Nico. Hindi totoo yan, babe. Mahal kita. At hindi yun dahil sa awa. Kung hindi dahil sa kung sino ka. Habang lumipas ang panahon, mas nakita ko kung sino ka, babe. Hindi na ito pagpapanggap ang ginawa ko sa'yo. Hindi mo ba ramdam ang pagmamahal ko sa'yo? Ngunit hindi na nakapigil pa si Bebet. Tumayo siya at lumapit sa pinto. Iiwan ko sa'yo anak natin. Mas mabuti kung ikaw mag-alaga sa kanya. Alam ko namang kaya mo siyang bigyan ng magandang buhay na hindi ko kayang ibigay. Bebet, wag mong gawin to. Pakiusap ni Nico. Ngunit mabilis nang umiling si Bebet. Pasensya na, Nico. Tapos na ang lahat sa atin. Umalis na lamang talaga si Bebet at hindi na nalingon pa si Nico at ang kanyang anak. Masyado na ata siyang kinain ng kanyang insecurities at hindi niya na nakita ang sinseridad ni Nico sa kanya. Wala nang nagawa pa si Nico dahil hindi niya na talaga napigilan pa si Bebet. Sa isip ni Nico, baka nagpo-postpartum din si Bebet at siguro kung sakaling mawala na iyon, ay babalik din naman siya sa kanilang dalawa. Lumipas ang ilang linggo at buwan na hindi na talaga nagpakita pa si Bebet sa kanila. Pilit na lamang ni Nico na mamuhay kasama ang kanilang anak. Ngunit isang gabi, habang nakikipag-usap sa isang kaibigang pulis, nalaman niyang nakakagulat na balita. Pinagbantaan ng sindikato ang buhay ni na Bebet at Romy dahil sa ginawang pagsumbong ni Romy sa mga leader ng sindikato. Nanginginig si Nico sa kaba. Nasaan kaya sila ngayon? Tanong niya.
Ang balita ay umalis na sila sa bahay nila, pero may nakakita raw sa kanila malapit sa dating tambayan ng sindikato. Sagot pa ng pulis. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Nico. Agad siyang nagmaneho papunta sa bahay ni na Bebet. Pagdating niya roon, nakita niyang basag ang mga bintana at may mga bakas ng bala sa dingding. Pumasok siya sa loob. Nagmamadali at sinigaw ang pangalan ni Bebet. Ngunit, walang sagot. Sa kwarto ni Bebet, nakita niya ang mga gamit nito na nagkalat. Napansin niya ang isang bagay na nakapatong sa kama. Isang kwentas na pamilyar sa kanya. Lumapit siya rito. Dinampot ang kwentas. At nagulat nang makita ang detalye nito. Ito ang kwentas na binigay ko kay Beverly nung high school ako Bulong niya. Napaupo si Nico. Nanginginig habang hawak ang kwentas. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang alaala ng kanyang unang pag-ibig. Si Beverly ang babaeng minahal niya noon. At si Bebet ay iisa. Naiyak siya sa kanyang natuklasan. Bebet, bulong niya. Ikaw pala. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Nico. Gumamit siya ng koneksyon para hanapin ang sindikatong dumukot kay Bebet. Matapos ang ilang oras na paghahanap, natunto niya ang kinaroroonan ng mga ito. Isang lumang warehouse sa labas ng lungsod. Sa tulong ng mga pulis, sinalakay nila ang lugar. Nakita ni Nico si Bebet na nakagapos at sugatan. Tumakbo siya papalapit at agad na niyakap ito. Bebet, nandito na ako. Bulong niya habang pinapalaya ito mula sa mga tali. Paglabas sila sa warehouse, umiiyak si Bebet. Nico, akala ko hindi mo na ako mahanap. Hinawakan ni Nico ang mukha niya. Hindi kita iiwan, Bebet, kahit anong mangyari. Beverly, naaalala mo ba ako? Bilog? Bilog? Ikaw si Bilog? Oo nga, ako nga, babe. Ako nga, Bebet. Tuwang-tuwa naman si Bebet nang malaman niyang lalaking una niyang minahal noong high school ay ang lalaki palang iniibig niya rin ngayon. Makaraan ng ilang buwan pa ay muling bumalik si Bebet sa kondo ni Nico. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na siya umalis pa. Kasama nila ang kanilang anak at si Nico ay hindi na hinayaang mapalayo pa si Bebet. Isang gabi, sa ilalim ng mga bituin, lumuhod si Nico sa harapan ni Bebet. Hawak ang isang singsing. Bebet, matagal na kitang minahal. Hindi ka kailanman nawala sa isipan ko. Hindi kita sinukuan, Bebet. Hinanap kita na makabalik kami dito sa Pilipinas, ngunit hindi agad kita nakita hanggang sa nawala na ako ng pag-asa na makita ka. Hindi ko alam na ganito pala ang gagawin ng tadhana sa atin. Bebet, babe, mamahalin kita hanggang sa hindi na natin kaya. Pakakasalan mo ba ako? Napaiyak na lamang si Bebet at tumango. Oo, Nico. Oo. Ang kwento ng pag-ibig ni Nico at Bebet ay nagturo sa atin ng misteryo ng pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay maghahanap ng paraan para tuluyang maramdaman ng bawat isa ang kapangyarihan ng totoong pag-ibig. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!